Kabanata 1131. Sa sandaling sumingit ang dragon ng dugo, hindi na umatras ang bola ng yelo. Sa ilalim ng kontrol ng 8 hari ng Corpsec, ang bola ng yelo ay sumisingil sa dragon ng dugo. Palapit ng palapit ang dalawa. Sa isang kisap mata, nagkabanggaan sila. Isang malakas na dagindong ang umalingaw sa kalangitan. Sa sandaling bumangga ang bola ng yelo sa dragon, para itong bumangga sa isang cultivation planeta. Agad itong nabasag at sumabog sa 8 piraso. Gayunpaman, sa sandaling ito ay sumabog. Isang malakas na puwersa ang nagmula sa pagsabog at bumangga sa ulo ng dugong dragon. Dagindong. Ang dugong dragon ay nagpakawalan ng dagindong ng matinding sakit. Nanginginig ang dambuhalang katawan nito at mabilis na napaatras. Ang katawan nito ay orihinal na gawa sa dugo at kulay pula ng dugo. Gayunpaman, ngayon ay isang makamulto na liwanag ang lumitaw sa paligid ng katawan nito. Umalingaw ang mga kaluskos kung saan man dumaan ang makamulto na liwanag. Para bang ang dugong dragon na ito ay ganap na Metoticon. Mabilis na nakatakas ang dragon habang umaalingaw pa rin ang masakit na mga dagindong nito. Ang 8 madilim na piraso ng yelo na nahati mula sa bola ng yelo ay mabilis na natunaw, na inihayag ang 8 hari. Gayunpaman, nang matunaw ang ika-7 piraso ng yelo, lumitaw ang isang bitik sa noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi nagtagal ay lumawak ang bitik sa buong katawan niya na para bang nahahati siya sa dalawa. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang katawan at lumabas ang malamig na enerhiya. Ang enerhiya ay nagkaroon ng anyo ng tao at tahimik na tumingin sa nakapalibot na 7 tao. Ang katawan na ito ay hindi makatiis sa kapangyarihan ngayon lang. Nang magsalita siya, isang matandang lalaki sa gitna ng iba pang 7 ang inabot sa kawalan at lumitaw ang isang bitik sa isang storage space. Agad na lumipad palabas ang isang lilang kabaong na may nakaukit na pattern. Ang figure na nabuo ng malamig na enerhiya ay tumagos sa kabaong at pumasok sa loob. Ilang sandali pa, nabuksan ng takip ng kabaong at dahan-daw ang umupo ang isang batang lalaki na nasa 7 o 8 taong gulang. Pagkatayo ng bata ay ginalaw-galaw niya ang katawan at saka tumanggo sa 7 katabi niya. Ang matandang lalaki na naglabas ng kabaong ay tiyak na nagsabi, habulin. Ang 8 sa kanila ay hindi nag-atubili na maging sinag ng liwanag at habulin ng dragon ng dugo. Para naman kay Wang Lin, sinundan niya ang blood ripple at sinisingil ang pinanggalingan. Gayunpaman, nang dumating siya, walang iba roon kundi mga bakas ng nakakatakot na pagbabago-bago na nagpapahiwatig na isang matinding labanan ang naganap dito. Hindi nagtagal si Wang Lin at mabilis na nagpalit ng direksyon. Bago siya kumilos ng napakabilis, bigla niyang naramdaman ang isang alon na walang katapusang lumalawak sa loob ng kawalan na ito. Ang panginginig ng boses na ito ay hindi pamilyar sa iba, ngunit malinaw na naalala ni Wang Lin na ang kawalan ay nanginig ng ganito noong si Fu Sen ay lumabas mula sa dagat ng dugo noong nakaraan. Mabilis na nawala ang vibration, ngunit higit sa 100 nakakatakot na aura ang lumitaw. Namanhid ang anit ni Wang Lin at mabilis siyang tumakbo mula sa kung saan nanggagaling ang nakakatakot na aura. Gayunpaman, sa sandaling ito, 3 sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa kawalan. Agad nilang nakita si Wang Lin at hinabol siya. Ang 3 pulang anino na ito ay pawang mga sinaunang cultivator. 2 sa kanila ay nasa maagang yugto ng Nirvana Cleanser. Ang huling tao ay may pinakamataas na antas ng paglilinang, ang pinakamataas na Nirvana Cleanser, isang hakbang lamang ang layo mula sa Nirvana Shatterer. Inabot ni Wang Lin ang kawalan gamit ang kanyang kanang kamay. Naglabas siya ng dilaw na anteng-anteng mula sa kanyang storage space at inilagay sa kanyang dibdib. Isang ipo-ipo ang pumuligid sa kanyang katawan at nawala siya sa di kalayuan. Agad siyang gumawa ng gap sa pagitan nila. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Alam niya na maraming sinaunang cultivator ang pinakawalan ng bumukas ang dagat ng dugo. Ang mga antas ng paglilinang ng mga sinaunang cultivator na ito ay parang langit at impyerno kumpara sa dati. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Gayunpaman, iniisip kung paano ito kinasasangkutan ni Fu Sen, hindi ito isang bagay na mauunawaan ni Wang Lin. Dapat ay lalabas na si Fu Sen. Habang lumilipad si Wang Lin, daan-daang ideya ang lumipad sa kanyang isipan. Kumalat ang kanyang divine sense sa likod niya at agad siyang kumunat ang noo. Ang mga sinaunang cultivator ay gumamit ng ilang hindi kilalang pamamaraan at ang kanilang bilis ay tumaas ng husto. Bagamat lumalaki pa rin ang distansya sa pagitan nila ni Wang Lin, hinahabol pa rin nila siya. 2 maagang yugto ng Nirvana Cleanser. Isang pinakamataas na Nirvana Cleanser. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Wang Lin. Kung magpapatuloy ito at makakatagpo siya ng mas maraming mga sinaunang cultivator sa unahan, siya ay nasa panganib ng isang pincer attack. Matapos suriin ang lugar gamit ang kanyang banal na sentido, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin at bigla siyang tumigil. Lumingon siya, ang kanyang mga kamay ay gumawa ng selyo, at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Sa isang kisap mata, lumitaw ang mga larawan ng mga bulkan sa paligid ng Wang Lin.
Habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, ang celestial na pinagmulan ng enerhiya ay na-injected sa nakapalibot na mga bulkan, at sila ay naging mas solid. Nang sila ay magiging ganap na solid, winigiwi ni Wang Lin ang kanyang kamay at lahat ng mga bulkang iyon ay nawala. Mapanganib ang lugar na ito, kaya kailangan kong tapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Tumingala si Wang Lin at nakita ang tatlong sinag ng pulang ilaw na papalapit sa kanya. Ang pinakamalapit ay ang matandang lalaki na nasa tuktok ng yugto ng Nirvana Cleanser. Ang matanda ang pinakamabilis, kaya agad siyang pumikit. Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at umatras. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sumigaw, "Tumigil ka." Sa isang salita, lumitaw ang batas sa mundo. Ang pinakamataas na matandang Nirvana Cleanser ay naramdaman ng hindi mabilang na mga wire na lumitaw mula sa manipis na hangin at buhol sa kanya. Agad siyang napatigil saglit. Ang antas ng cultivation ni Wang Lin, kung tutuusin, ay early stage na Nirvana Cleanser, kaya agad siyang nakaranas ng backlash, ngunit ang ganitong uri ng pinsala ay isang bagay na kaya niyang pigilan. Agad siyang umatras. Ang pinakamataas na Nirvana Cleanser Cultivator ay huminto, ngunit ang dalawa pang nasa likuran niya ay mabilis din at agad na napapikit. Nang nasa loob na sila ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin, isang flash ng pagpatay ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kamay ay nakabuo ng selyo, at siya ay sumigaw, "Bundok!" Sa isang salita na iyon, dalawang bulkan ang biglang lumitaw sa harap ng dalawa na naniningil kay Wang Lin. Isang malakas na aura ang pumulibot sa lugar. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang matanda at gusto na nilang umatras. Gayunpaman, inilagay na ni Wang Lin ang kanyang bitag. Hanggat ang dalawa ay dumating sa loob ng 1,000 talampakan, sila ay magdurusa sa pag-atake ng Mountain Crumbles. Hindi binibigyan ng anumang oras ang dalawang matandang ito, agad na sumigaw si Wang Lin habang siya ay umatras, gumuho. Umalingaw-ngaw ang mga dagandong at pumutok ang dalawang bulkan. Malaking halaga ng lava ang dam alloy na lumilikha ng mapanirang puwersa sa kawalan. Habang sumasabog ang dalawang bulkan, kumalat ang isang malakas na shockwave. Ang lakas ng Mountain Crumble ay sapat na para kay Wang Lin na magkaroon ng ganap na kalamangan sa mga cultivator sa kanyang antas ng cultivation. Nasa malungkot na kalagayan ng dalawang matandang lalaki. Pareho silang umubo ng dugo at utters na sana. Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Wang Lin. Nang umatras ang dalawang matandang lalaki, humakbang pasulong si Wang Lin, naging isang sinag ng liwanag, at humarap sa isa sa kanila. Pagkatapos ay bumuo ng espada ang dalawang daliri niya at diretsyong tinusok sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Ang matandang ito ay malubhang nasugatan ng Mountain Crumble, at sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nanginginig bago sumabog. Bago siya sumabog, isang ngiti ng relief ang ipinakita niya. Nang makita ang ngiti na ito, nanliit ang mga mata ni Wang Lin at umatras siya ng isang hakbang. Siya ay tungkol sa pakikitungo sa ibang tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na pakiramdam ng panganib ang bumalot kay Wang Lin. Wala na siyang pakialam sa pagpatay sa isa pang matanda at sa halip ay agad na umatras sa gilid. Pagkagalaw pa lamang niya, isang napakapangit, liwanag ng dugo ang pumuno sa kawalan. Ang dragon ng dugo ang nasugatan ng 8 hari ng Corp Sec. Sa ngayon, ang isang maliit na bahagi nito ay nagyelo na sa asul na yelo, na isang nakakagulat na tanawin. Gayunpaman, ang bilis nito ay hindi bumagal sa lahat. Mas mabilis pa ito kaysa dati ng walisin ni Wang Lin. Ang mabangis na hangin ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Wang Lin at maaaring may kumaluskos dito. Isang lamat ang lumitaw sa kanyang dibdib. Isang sugat ang lumitaw sa kanyang batong avatar. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo, ngunit ang dragon ng dugo ay malayo na ngayon. Ang pinakamataas na matandang Nirvana Cleanser at ang unang yugto ng Nirvana Cleanser Cultivator, na malubhang nasugatan, ay nawala ng walang bakas. Isang lamig ang nagmula sa katawan ni Wang Lin. Nabigla siya sa sitwasyon. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa asul na yelo na kumakalat sa buong dragon, agad na lumipad si Wang Lin palayo sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pagiging tuso, nahulaan niya kaagad na ang dragang dugong ito ay nasugatan at tumatakas. Sa makatuwid, tiyak na may humahabol dito. Ayaw ni Wang Lin na biglang makatagpo ng isang cultivator na maaaring habulin ng dragon ng dugo ng hindi handa. Hindi siya umatras ng matagal bago dumaan ang 8 sinag ng liwanag at hinabol ang tumatakas na dragon ng dugo. Isa sa mukhang mayabang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Wang Lin at nagulat. Gayunpaman, hindi siya tumigil at nawala kasama ang iba pang 7. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at inabot ng kanyang kanang kamay at inilabas ang balat ng mabilis na hayop. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib at agad na sumugod. Umabot sa peak ang kanyang bilis at dumiretso siya sa unahan. Siya ay may malabong pakiramdam na si Tuo Sen ay malapit ng lumitaw. Mabilis na gumalaw ang dragon ng dugo at patuloy na umuungal. Mahigit kalahati ng katawan nito ang na-freeze sa asul na yelo at naging mabangis ito. Mabilis itong nakarating sa gitna ng kawalan ng mas mabilis hanggat maaari.
Pagkarating dito, nakapulupot ang dugong dragon, at ang mga awit sa sinaunang wika ay nagmula sa bibig nito. Isang sinaunang aura ang lumitaw at ang dugong dragon ay biglang nagpakawala ng nanginginig sa langit. Habang umaalingaw ang dagandong, ang kapangyarihan ng oras ay lumabas mula sa bibig ng dragon ng dugo at binalot ang buong kawalan. Kabanata 1132. Master Wuji. Ang oras ay isang batas ng panahon, at ito ay isang batas na maaaring maunawaan ng lahat ng mga nilalang, ngunit ang pagiging maliwanagan dito ay napakahirap. Sa karamihan, ang domain ng isang tao ay naglalaman lamang ng kaunting batas ng oras, at naiintindihan nila ito sa pamamagitan ng kanilang domain. Noong nakaraan sa planetang Suzaku, nakilala ni Wang Lin ang isang taong may domain ng oras. Sa oras na iyon, naramdaman ni Wang Lin ang kapangyarihan ng ganoong uri ng domain. Maging si Yon Kezi ay labis na nag-aalala tungkol sa domain na ito noon. Masasabing sa buong planeta ng Suzaku, ang taong yun lang ang may domain na ganoon. Habang umaalingaw ang ungol ng Blood Dragon, ang lakas ng oras mula sa kanyang katawan ay tumaas ng ilang ulit. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa isang domain at naging batas na. Ang batas na ito ay itinakda ng dragon ng dugo na gumamit ng spell na ito. Binalot ng batas ng panahon ng buong kawalan. Nagkaroon ng grupo ng All Heaven Cultivators. Mayroong isang dosina sa kanila, at hanggat hindi sila nakatagpo ng sinumang sinaunang cultivator na masyadong malakas, maaari silang manindigan. Gayunpaman, nang ang kapangyarihan ng oras na iyon ay dumaan sa kanila, ang pinakamahina sa kanila ay nanginig. Mukha siyang nasa 20s kahit na inisip niya na hindi iyon ang aktwal niyang edad. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa labas ng kanyang kontrol na parang may malamig na enerhiya na lumitaw sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga kulubot sa kanyang balat at hindi nagtagal ay nag-overlap sa isa't isa. Nakaramdam siya ng matinding pagod at ang kanyang paglilinang ay tila tumitigil. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sandaling nataranta ang binata, ngunit tila may mga iyak na nagmumula sa malayo. Ang mga iyak ay tila naglalaman ng matinding takot. Nagulat ang kabataan. Gusto niyang ipihit ang kanyang ulo, ngunit nalaman niyang masyadong matigas ang kanyang katawan, at ang pagpihit lamang ng kanyang ulo ay hindi maginhawa. Ako, anong problema ko? Malabo ang paningin ng binata, parang may patong na fog sa daan niya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo para kuskusin ang mga mata na para bang gusto niyang alisin ang fog na ito. Tila nagkaroon ng epekto ang kanyang paghagod, habang nakakuha siya ng ilang sandali ng malinaw na paningin. Nakita niya ang mga cultivator sa kanyang paligid na lahat ay nakatalikod. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at takot. Nakita niyang takot din ang ekspresyon ng junior sister na matagal na niyang kasama. Wala na sa kanya ang anumang lamang ng nakaraan. Ang huli niyang nakita ay ang kanang kamay niya na ginamit niya sa pagkukuskos ng mga mata niya at nagulat siya. Isa itong kamay na puno ng mga kulubot at batik. Ito, lalong nanginig ang katawan ng binata nang itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang mukha. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang gusto niyang maglabas ng nakakatakot na tunog, ngunit ang tunog na iyon ay nabaon sa kanya nang walang anumang pagkakataon na makita ang liwanag ng araw. Nawala ng sigla ang mga mata niya. Mabilis na tumanda ang kanyang buong katawan bago ang kanyang mga kasama. Nalaglag ang kanyang buhok, nabulok ang kanyang mga ngipin, at gumuho ang kanyang mga buto hanggang sa tila hindi na kayang suportahan ng kanyang katawan ang kanyang balat. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang tumpok ng alikabok habang siya ay namatay. Namatay sa katandaan. Ang kakaibang eksenang ito ay naging dahilan upang ang mga nakapaligid na cultivator ay tumahimik dahil ito ay isang bagay sa labas ng kanilang imahinasyon. Gayunpaman, ang oras ay walang awa, kaya't hindi sila nagkaroon ng oras upang mag-isip bago ang isang babae sa kanila ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagtanda. Di nagtagal, ang pagtanda na ito ay tila nakakahawa, dahil ang lahat ng mga cultivator ay nagsimulang magpakita ng parehong mga sintomas. Para bang sa sandaling ito, kinansela ng langit ang kanilang mga posisyon bilang mga cultivator, kinansela ang kanilang karapatang mabuhay ng daan-daan, libu-libu, o kahit 10,000 taon. Parang ang lahat ng mga taon na iyon ay sabay-sabay na bumaba sa kanilang mga katawan. Ang dosenang mga cultivator na ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kawalan. Sa sandaling ito, ang parehong eksena ay naganap sa buong kawalan. Kahit saan nanggaling ang cultivator, hanggat nasa kawalan sila, hindi sila makakatakas sa batas ng panahon. Tanging ang mga cultivator ng Nirvana Shatterer ang makakalaban nito. Kaya lang, walang gaanong Nirvana Shatterer cultivator. Sa bawat oras na ang isang cultivator ay namatay sa batas ng panahon, isang hindi nakikitang aura ang lalabas sa kanilang katawan at susugod patungo sa gitna ng kawalan. Ang mga hibla ng aura ay gumagalaw sa kawalan, at ang kanilang bilis ay hindi maihahambing sa cultivator. Ang mga aura na ito ay tila bahagi na ng langit, at sa isang kisap mata, dumating sila sa tabi ng dragon ng dugo sa gitna ng kawalan. Habang mas maraming cultivator ang namatay, mas maraming aura ang pumasok sa Blood Dragon.
Hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang bughaw na yelo sa dragon. Para bang bagong buhay ang tinutulok sa dragon habang nagbibitak ang yelo. Ang 8 hari ng Corp Sect ay hindi naapektuhan ng batas ng panahon na ito. Palapit sila ng palapit sa Blood Dragon. Mula sa kabilang direksyon, magalang na sinundan ni Master Flamespark ang matandang nakaitim. Bagamat mukhang hindi mabilis ang takbo ng matandang nakaitim, bawat hakbang niya ay parang lumiliit ang kawalan sa ibaba niya. Parang 1 pulgada lang ang haba ng walang katapusang distansyang ito. Hindi ito spatial bending kung saan siya sumanib sa mundo ngunit sa halip ay pinaliit niya ang kawalan. Hindi niya kailangang sumanib sa mundo dahil siya ang mundo, kahit 1 pulgada lang ang buong kaharian. Siya ngayon ay nagmamadali habang naglalakad siya pasulong ng hakbang sa isang tiyak na ritmo. Lalong lumakas ang respeto sa mga mata ni Master Flamespark. Sinusundan niya ang matanda, kaya natural na nasa loob siya ng mahiwagang spell na ito. Sa sandaling binalot ng kapangyarihan ng batas ang kawalan, naramdaman din ito ni Wang Lin. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay gawa sa bato, at ang edad ng batong ito ay imposibleng kalkulahin. Ang kapangyarihan ng batas na ito ay nakapalibot sa kanya, ngunit gaano man katagal ang lumipas ng walang hangin na umiihip, bato ay bato pa rin. Habang siya ay mahinahong lumilipad pasulong, nakita niya ang mga nakapaligid na cultivator na naglalaho sa ilalim ng batas ng panahon. Lahat sila ay nawala ng walang bakas. Kung mawala ang ating pagkakakilanlan bilang mga cultivator, nang walang spell, tayo ay mga mortal pa rin. Nakaramdam ng kalumbayan si Wang Lin sa kanyang puso, ngunit hindi siya bumabagal. Kung ang aking orihinal na katawan ay dumating, ako ay magiging katulad nila at magiging bahagi ng kawalan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga cultivator na nagkultibo ng daan-daan, libu-libo, at kahit 10,000 taon ay hindi maihahambing sa isang piraso ng bato. Umiling si Wang Lin. Nang makita ang lahat sa harap niya, bigla siyang nagkaroon ng bagong pangunawa sa salitang, Dao. Ang mga dragon ng dugo ay nasipsip ang aura ng hindi mabilang na mga cultivator na namatay sa kapangyarihan ng batas, at ang asul na yelo sa katawan nito ay tuluyang gumuho. Ang malaking katawan nito ay umangat at nagpakawala ito ng dagandong sa kawalan. Sa sandaling umalingaw ang dagandong, lumitaw ang 1 puyaw ng tubig na 10,000 talampakan ng lapad at umalingaw ang mga dagandong. Isang boses ang lumabas mula sa kawalan at dahan-daang kumalat sa kawalan. Wu, hintayin mo akong dumating. Sa sandaling magsalita ang boses na ito, tumigil ang matandang lalaki sa dikalayuan at naging seryoso ang kanyang tingin. Natahimik si Master Flamespark. Ito ang pangalawang beses na narinig niya ang boses na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas ang halimaw na kay abangan. Ang pagmamataas na ito ay may paghamak sa batas at paghamak sa langit. Gayunpaman, hindi nakita ni Master Flamespark na mayabang ang mga salitang ito. Ang kapangyarihan ng sibat sa labas ng planetang Suzaku ay pinatunayan na ang taong ito ay higit na kwalipikadong maging ganitong mayabang. Napahinto lahat ang 8 hari ng Corp Sect habang nakatingin sila sa puyo ng tubig sa malayo at tahimik na nagmumuni-muni. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, iba't ibang antas ng kasakiman at makamulto na mga ilaw ang lumitaw sa kanilang mga mata. Narinig din ni Wang Lin ang dagandong na ito. Tumigil ang katawan niya at tumingala. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng isang hindi mapakali na tingin. Gaano man kalakas ang kalaban o kahirap ng daan, hanggat gusto ni Tuo Sen na patayin si Wang Lin, hindi siya susuko. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin, ngunit namumuhay pa rin ako ng maayos. Nagpahayag si Wang Lin ng pagngisi at nagpatuloy sa pagsulong. Ito ang katotohanan. Hindi lamang ito ang mga cultivator na nakaligtas. Mayroon ding ilang Nirvana Shatterer cultivator na nakaligtas. Matapos mag-isip ng kaunti, lahat sila ay nagsara sa lokasyong ito. Ang natitirang mga cultivator sa labas ng kawalan ay maswerteng nakatakas sa batas ng panahon at nakaligtas. May isa pang lokasyon na umiral sa labas ng kanyang kawalan. Umiral ito sa isang lugar na hindi kabilang sa Land of the Ancient God dahil ito ang Land of the Ancient God. Ito ay maaaring mukhang contradiction, ngunit ito ay isang katotohanan. Ang planet Suzaku ay may pasukan lamang sa Land of the Ancient God. Isa itong spatial crack na hindi kabilang sa espasyong ito. Ang bitik na ito ay napakalaki, sapat na malaki upang magkasya sa higanting katawan ng isang 8 star na sinaunang Diyos. Maging ito ay ang walang laman o ang mga pagsubok, lahat sila, sa katunayan, ay nasa loob ng katawan ng sinaunang Diyos. Katulad ngayon, maging ito man ay si Wang Lin, ang 8 hari ng Corp Sect, o ang matandang lalaking nakaitim, lahat sila ay kasalukuyang nasa dibdib ng sinaunang Diyos. Sa tahimik na spatial crack na ito kung saan nakahiga ang sinaunang katawan ng Diyos sa loob ng hindi mabilang na taon, kung ang isa ay mag-zoom in sa ika-4 sa 8 bituin, makikita nila ang isang tao na nakaupo doon. Ang taong ito ay isang nasa katanghaliang gulang na iskolar. Siya ay tumingin ordinaryo, ngunit siya ay naglalaman ng isang matinding pakiramdam ng pagmamataas. Para bang napakatagal niyang nakaupo doon na hindi kumikibo.
Ang kanyang pangalan ay Master Wuji. Kabanata 1133. Tatlong pagsubok, pitong kalamidad. Ang boses ni Tuo Sen ay umalingaw sa kawalan, at sumunod doon ay ang dagandong ng dragon ng dugo. Ang dragon ng dugo ay parang isang mabangis na hayop na nagbabantay sa puyo ng tubig, habang ito ay nakapulupot sa labas ng puyo ng tubig. Gayunpaman, ipinakita nito ang pagmamataas ni Tuo Sen, kung hindi ay hindi niya gagawin ng dugong dragon na buksan ang puyo ng tubig patungo sa dagat ng dugo. Hindi umatake ang matandang nakaitim. Tahimik lang siyang nakatingin sa dugong dragon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nagliwanag ang mga mata ni Master Flamespark, pagkatapos ay humakbang siya pasulong at sinugod ang dragon ng dugo. Sa di kalayuan, ang 8 hari ng Corp Sect ay gumalaw na parang 8 espada sa dugong dragon. Ang mga mata ng dugong dragon ay alerto. Ang kakaibang porma sayon na nilikha nilang 8 ang nagpahirap dito. Sa sandaling ito, nagningning ang mga mata nito at sumugod ito sa 8 hari ng Corp Sect habang tuluyang hindi pinapansin si Master Flamespark. Napakabilis nito na lumikha ng mga after images. Mabilis na nagkalat ang 8 tao ng Corp Sect at pinalibutan ng dragon ng dugo. Lahat sila ay bumuo ng mga seal at binomba ang dragon ng dugo ng mga spells. Pagkasara ni Master Flamespark, ikinaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang dagat ng apoy. Ang apoy ay naging flame dragon na nagsimulang labanan ng dugong dragon. Sabay abot ng kaliwang kamay ni Master Flamespark at agad na naglabas ng kampana mula sa kanyang storage space. Ang kampanang ito ay gawa sa mga buto at nakabalot sa isang layer ng metal. Nang lumitaw ito, umalingaw ang mga tunog ng tugtog. Kahit na ang mga singsing ay hindi malutong, isang ripple ang agad na umagos patungo sa dragon ng dugo. Ang mga mata ng dragon sa dugo ay naging uhaw sa dugo. Sa orihinal, ang dragon ng dugo ay mayroon lamang isang pares ng mga pupil, ngunit pagkatapos gumamit ng ilang hindi kilalang spell, ang mga pupil nito ay nahati sa kalahati at pagkatapos ay nahati muli. Sa isang iglap, mayroong 8 pares ng mga pupil sa mga mata ng dragon ng dugo. Ang isang pakiramdam ng krisis ay agad na umalingaw sa loob ng puso ni Master Flamespark at ng 8 hari ng Corp Sect. Gayunpaman, sila ay makapangyarihang mga cultivator na nakalusot sa tuktok ng yugto ng Nirvana Shatterer at nakapasa sa kanilang 5 Heaven's Blights. Sila ay nabuhay ng mahabang panahon at may napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Sa sandaling natukoy nila ang krisis na ito, hindi sila umiwas, ngunit sa halip umatake. Kapag ang isang malakas na spell ay ibinibigay, kapag ang kapangyarihan nito ay umabot sa kanyang rurok, yun din ang pinakamahina nitong sandali. Ito ay isang karanasan na natamo ng Siyam sa kanila pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Hinawakan ng kanang kamay ni Master Flamespark ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at agad na lumipad palabas ang 45 fragment. Mabilis na lumaki ang mga fragment at naging 45 Thunder Celestial Realm fragment na tumakip sa kalangitan. Kapangyarihan ng Thunder Celestial Realm. Habang winuwagayway ni Master Flamespark ang kanyang kamay, ang 45 na fragment ay nagpakawala ng makalangit na dagandong habang binasag nila ang dugong dragon. Ang presyon ng mga pira-pirasong bumababa ng hindi inaasahan ay parang lakas ng langit. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw at ang hindi mabilang na maliliit na bahagi ng dragon ng dugo ay bumagsak. Ang isipan ng 8 hari ng Corp Sect ay konektado. Ang kanilang mga kamay ay mabilis na bumuo ng mga selyo at 8 sinag ng liwanag ang natipon. Habang nag-iipon ng malamig na enerhiya, muling lumitaw ang Third Corpse Formation na nagyelo sa dragon kanina. Isang bola ng itim na yelo na 1,000 talampakan ng laki ang lumitaw muli kasama silang 8 sa loob. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na matutulis na mga gilid ang lumitaw sa bola ng yelo, pagkatapos ay sinisingil nito ang dragon ng dugo. Lumiit ang mga pupil ng Blood Dragon, pagkatapos ay nagsimulang lumaki ang isang pares ng mga pupil sa 8 hanggang sa pumwesto ito sa iba pang mga pupil. Sa sandaling ito, isang kadiliman ang biglang lumitaw. Ang dilim na ito ay napakadilim na kahit ang banal na kahulugan ay hindi makita sa loob. Naririnig lamang ng isa ang nanginginig langit na mga dagandong na umaalingaw sa loob. Saglit lang ang kadiliman bago ito nawala. Gayunpaman, matapos itong mabawi, 4 sa 45 na mga fragment mula sa Master Flamespark ay nabasag sa alikabok at ang natitirang 41 ay itinulak pabalik. Napuno ng pagkabigla ang mga mata ni Master Flamespark. Ang bola ng yelo na nabuo ng 8 hari ng Corp Sect ay inatake din ng hindi kilalang paraan at gumuho ang yelo. Lahat silang 8 ay umubo ng dugo at napuno ng gulat ang kanilang mga mata. Ang matandang nag-iisip pa rin ay tumingala at kumunat ang noo, ngunit nagpatuloy siya sa pagmumuni-muni. May isang bagay na hindi niya maintindihan, ano ang layunin ni Master Wuji? Maaaring nakawin ang kapangyarihan ng 8-star Royal Ancient God. Ngunit noon, kahit si Celestial Emperor Qinling ay sumuko. Master Wuji, anong paraan ang mayroon ka? Nasa di kalayuan si Wang Lin. Tumingin siya sa labanan at hindi lumapit.
Ang biglaang kadiliman na iyon ay nagdulot sa kanya ng isang malakas na pakiramdam ng panganib, na naging dahilan upang mas lalong ayaw niyang lumapit. Gayunpaman, pagkatapos makita ang dugong dragon sa pangalawang pagkakataon, naramdaman ni Wang Lin na tila pamilyar ito. Ang damdaming ito ay kumalat sa kanyang puso at biglang nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Natural na nakita niya si Master Flamespark at ang matandang nakaitim. Sa sandaling makita niya ang matanda, alam ni Wang Lin na ang dragon ng dugo ay hindi makakagawa ng marami. Gayunpaman, nakakunot ang noo ng matanda na parang may iniisip. Hindi man lang niya tiningnan ang dugong dragon. Nagawa niyang ibalik si Senior Brother Qing Shui, binuksan niya ang spatial barrier sa isang spell. Ang kanyang katawan ay puno ng source origin energy, at kaya niyang hawakan ang lahat ng batas. Ang taong ito ay kailangang maging isang ikatlong hakbang na cultivator. Walang ibang posibilidad. Bumalik na sa normal ang mga mata ng dragon ng dugo, ngunit hindi lang bumaba ang bangis nito, mas matindi pa ito. Ang natitirang 7 pupil ay muling lumaki at sinakop ang mga mata nito. Ang buong kawalan ay nabalot ng kadiliman. Sa dilim, agad na naramdaman ni Wang Lin ang kakaibang batas na bumabalot sa kanya. Parang gusto nitong bunutin ang kanyang pinagmulang kaluluwa at maging isa sa kadiliman. Sa pagkakataong ito, ang kadiliman ay tumagal ng 2 paghinga. Pagkatapos ng 2 paghinga, napuno ng kalituhan ang mga mata ni Wang Lin at napaatras siya ng ilang hakbang. Maririnig ang mga kaluskos habang 7 kaluskos ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay itim, bahagyang nagpapakita ng kulay ng bato. Si Master Flamespark, na pinakamalapit sa Blood Dragon, ay mapatla at mabilis na umatras. Ang mga fragment ng Celestial Realm ay umikot sa kanyang harapan at ilan sa mga ito ay bumagsak. Para naman sa 8 hari ng Corp Sect, 2 sa kanilang mga katawan ang agad na bumagsak at ang 6 na iba ay umatras. Ang isa sa kanila ay mabilis na naglabas ng 2 pang kabaong sa kanyang storage space. Agad na pumasok sa mga kabaong ang 2 malabong figure. Sa isang iglap, nabasag ang 2 kabaong at lumabas ang 2 matandang lalaki. Sa pag-atras nilang 8, ang kanilang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay sumigaw, ikalawang pagbuo ng bangkay. Sa sandaling ito, mas mabilis na gumalaw ang kanilang mga kamay at pumila sa isang patayong linya. Pinalibutan sila ng malamig na enerhiya, at sa isang kisap mata, lumitaw ang itim na yelo. Napakadilim ng yelong ito kaya imposibleng makita silang 8. Gayunpaman, sa isang iglap, ang yelo ay naging isang espada na mahigit 1,000 talampakan ng haba. Sa sandaling lumitaw ang espada, lumitaw ang isang nanginginig na presyon ng langit na may malakas na pakiramdam ng talas. Direkta itong sumingil sa Blood Dragon na may malakas na sword energy. Nanlaki ang mga mata ni Master Flamespark nang kinagat niya ang dulo ng kanyang daliri at mabilis na gumuhit ng rune. Nataman niya ang rune at pagkatapos ay lumipad ito palabas, na kumikislap ng pulang dugo sa daan. Ang natitirang mga fragment ay nakakalat lahat at sinisingil sa dragon ng dugo mula sa lahat ng direksyon. Mukhang papalibutan nila ang Blood Dragon. Naging seryoso ang mga mata ng Blood Dragon at muling kumislap ang 6 na natitirang pupil. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang pares ang pumalit. Nagkalat ang mga pupil at nagbahagi ng mata. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nagdilim, at pagkatapos ng 3 paghinga ng oras, ang kadiliman ay nawala. Si Wang Lin ay umatras ng walang pag-aalinlangan at iniwasan ang kapangyarihan ng kadiliman. Gayunpaman, kumislap ang kanyang mga mata at nanatiling nakakulong sa dragon ng dugo. Mas naramdaman niya ang aura ng isang sinaunang Diyos mula sa dragon ng dugo. Lalong namutla ang mga mata ni Master Flamespark, ngunit nagpatuloy siya sa pagsulong. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga seal habang ang 12 ng mga fragment ng Celestial Realm ay patuloy na nagsasara sa dugong dragon. Ang espadang nabuo ng 8 hari ay wala pang 1,000 talampakan mula sa dragon ng dugo. Ang mga popping sound ay nagmumula sa loob nito na parabang nakatiis ito sa isang uri ng pag-atake. Muling lumitaw ang kadiliman sa paligid ng kawalan, at sa pagkakataong ito tumagal ito ng 4 na paghinga. Pagkatapos ng 4 na paghinga ng oras, ang kawalan ay bumalik sa normal. Mas mabilis na umatras si Wang Lin, ngunit napakaseryoso ng kanyang mga mata habang nakatitig sa dragon na may dugo. Ang espadang nabuo ng 8 hari ng Corp Sect ay tila bumagal. Pagkatapos ng 4 na paghinga ng oras, umusad lamang ito ng 200 talampakan. Pagkatapos ay umalingaw ang mga tunog ng kaluskos at isang bitik ang lumitaw sa espada. Ang mga ugat sa Master Flamespark ay namamaga at ang mga fragment ay nakasara pa rin sa dragon ng dugo. Ngunit lahat ng ito ay nawala sa isang iglap habang binalot ng kadiliman ng kawalan. Isang dagandong na tunog ang umalingaw sa loob ng kadiliman, at ang galit na dagandong ng dugong dragon ay maririnig. Pagkatapos ng 5 paghinga ng oras, nawala ang kadiliman at nagningning ng maliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Hindi na siya umatras bagkus ay sinugod niya ang dugong dragon.
Ang malalaking espada na nabuo ng 8 hari ng Corp Sect ay bumagsak at ang 8 sa kanila ay umubo ng dugo habang sila ay umatras. May lumabas na dugo sa bibig ni Master Flamespark, at napaatras siya ng 3 hakbang bago niya pinatay ang sarili. May malaking sugat mula sa ulo ng dragon pababa sa katawan nito na may haba na 10,000 talampakan. Mula sa malayo, ang sugat na ito ay lubhang nakakabigla. Walang dugong lumabas mula sa sugat na ito. Sa halip, may mga kristal na kasing laki ng kamao na parang tumutulo ang laman nito. Ang dragon ng dugo ay umungal at ang mga pupil nito ay biglang kumalat muli. Nang muling lumitaw ang kadiliman, binilisan ni Wang Lin at desperadong sumugod. Umalangaw-ngaw ang mga popong sound sa loob ng kanyang katawan at ang kanyang kaliwang braso ay naging abo. Gayunpaman, hindi siya bumagal nang makita ang pagkabalisa at pangangailangan sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing makikita niya rito ang dugo ng puso ng sinaunang Diyos. Sa pamamagitan nito, ang aking orihinal na katawan ay makakalagpas sa unang pagsubok ng Free Trial 7 Calamity. Kabanata 1134. Nagpakita si Tuo Sen. Natural na napansin ng Blood Dragon si Wang Lin, ngunit sa mga mata nito, ang cultivator na ito ay isa lamang langgam. Ang cultivator na ito ay mamamatay sa kadiliman nito bago pa man siya makalapit. At ito ang katotohanan. Nang si Wang Lin ay nasa loob ng 1,000 talampakan mula sa dragon ng dugo, muling binalot ng kadiliman ang kawalan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang kaibahan ay ang kadilimang ito ay magpapapansin kay Wang Lin sa unang pagkakataon ng matandang nakaitim. Ang lahat ng ito ay dahil kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nakakuha na ng kaunting liwanag tungkol sa kadiliman mula noon. Ang kaliwanagang ito ay walang kinalaman sa kanyang antas ng paglilinang. Nanggaling ito sa kanyang Sundered Night spell. Ang Sundered Night ay naglalaman ng pahiwatig ng batas ng pinagmulan, at ito rin ang pinagmulan ng batas ng liwanag. Ang lahat ng kadiliman ay mawawala sa harap ng liwanag na ito. Gayunpaman, ang lahat ng pag-iral ay kamag-anak, at kung mayroong batas ng pinagmulan, mayroong batas ng wakas. Ang kadilimang ito ay nabuo sa pamamagitan ng batas ng wakas. Sa sandaling lumitaw ang kadiliman, ginamit ni Wang Lin ang Sundered Night gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi niya hinahangad na patayin ang kalaban, gusto lang niyang mabuhay sa kadilimang ito. Sa una at tanging pagkakataon, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kadilimang ito. Bagamat hindi ito masyadong malakas, lumitaw pa rin ito. Sa loob ng liwanag, naramdaman ni Wang Lin ang pag-aapoy ng kanyang katawan. Ang kanyang pinagmulang enerhiya ay nagniningas, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasusunog, at maging ang kanyang batong katawan ay nasusunog. Nabasag niya ang kadiliman habang nasusunog at tumawid sa 1,000 talampakang distansya. Pinasok niya tuloy ang sugat ng nagulat na Blood Dragon. Sa sandaling siya ay pumasok sa wood, hindi pinansin ni Wang Lin ang kanyang nasusunog na katawan at desperadong iwinagayway ang kanyang kamay. Malaking halaga ng mga kristal ng dugo ng dragon ng dugo ang nawala at nakolekta sa kanyang storage space. Puno ng tuwa ang mukha niya, pero may panghihinayang din. Hindi niya inaasahan na makakakuha ng dugo ng puso ng sinaunang Diyos dito. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang pag-unawa sa Land of the Ancient God, lahat ng dugo ng puso ay kinuha ni Tuo Sen. At sadyang napakahirap kunin ito kay Tuo Sen. Ang pagkuha ng dugo sa puso ay nagpasaya sa kanya, ngunit ang pagkuha ng dugo ng puso na ito ay nangangahulugan na kailangan niyang sumuko sa pagmamasid sa lakas ni Tuo Sen, na nagdulot sa kanya ng panghihinayang. Sa panghihinayang at kagalakan, ang pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin ay malapit ng ganap na masunog nang mawala ang kadiliman. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay malapit ng gumuho at siya ay malapit ng mamatay muli. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sapat na malakas para gamitin ang Sundered Night sa kalooban. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matandang lalaki na tumingin sa ibabaw dahil sa liwanag na dulot ni Wang Lin, at nagpakita siya ng kakaibang tingin. Ang bagay na hindi niya maintindihan ay tila naapektuhan ng liwanag sa dilim, at naisip niya ito. Sa isang hakbang, sa sandaling nawala ang kadiliman, lumitaw siya sa tabi ng dragon ng dugo. Ang kanyang kanang kamay ay random na itinuro pasulong at ang dragon ng dugo ay nagpakawala ng dagandong bago mabilis na umatras. Dumadagandong sa katawan nito na parang babagsak. Sa sandaling lumabo ang paningin ni Wang Lin, kinuha siya ng matandang lalaki mula sa dragon ng dugo at lumapag si Wang Lin sa harap ng matanda. Direktang dama po ang kanang kamay ng matanda sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at isang hindi maisip na puwersa ang sumugod sa katawan ni Wang Lin. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound at namulat si Wang Lin. Ang pinagmulang enerhiya na nasunog ay agad na napunan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa na nasa bingit ng pagbagsak ay muling nabuhay. Pati ang katawan na nasunog ay tila bumaligtad at nagkamit ng buhay. Ang lahat ng ito ay tumagal lamang ng isang iglap. Isang napakabuting binata. Ang matandang lalaking nakaitim ay tumingin kay Wang Lin at nagpakita ng isang pahiwatig ng paghanga. Napakatalino din.
Dahil dumating ka kasama ang iyong avatar upang makita ang sinaunang Diyos, kung gayon ang matandang ito ay tutuparin ang iyong nais. Ang isip ni Wang Lin ay nasa gulat. Agad namang nanliit ang kanyang mga pupil nang may naglantad agad sa kanyang plano, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Lalong lumakas ang paghanga sa mga mata ng matanda. Hindi na siya tumingin kay Wang Lin o sa nahuhulog na dragon ng dugo, ngunit itinuro ang puyaw ng tubig gamit ang kanyang kanang kamay. Isang daliri lang iyon, ngunit sa mga mata ni Wang Lin, ang daliring iyon ay kayang tumagos sa mundo. Naalala niya sa All Heaven kung paano nasira ng isang daliri ng matandang ito ang spatial barrier sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance. Ang puyaw ng tubig sa langit ay biglang tumigil at hindi inaasahang tumigil sa pag-ikot bago ang daliring ito. Unti-unti itong bumukas, tumambad sa mundong pula pa rin ang dugo kahit na walang dugong dagat. Mayroong isang hugis kono na bundok sa mundong ito na kulay dugo, at may isang taong nakatayo sa ibabaw nito. Ang pulang buhok ng taong ito ay gumagalaw ng walang hangin at ang kanyang mga mata ay pula ng dugo. Ang kanyang mapupulang mga mata ay puno ng hangarin na pagpatay at isang hindi matitinag na kayabangan. Walang makakapansin sa kanyang hitsura dahil ang mga matang iyon ang kukuha ng iyong atensyon. Tuo Sen. Si Wang Lin ay may komplikadong ekspresyon. Nagkagulo ang kanilang kapalaran. Kung hindi nagpakita si Wang Lin, nakuha na ni Tuo Sen ang mana ng kaalaman at nakatakas noon pa man. Magagawa niyang pamunuan ng mga bituin gamit ang katawan ni Tu Si. Tutal, Tu Si din siya. Kahit na si Tuo Sen ay ipinanganak bilang isang panloob na demonyo nang si Tu Si ay nabigo sa paglinang ng isang spell, siya man ay isang panloob na demonyo o hindi, si Tuo Sen ay isang tunay na sinaunang Diyos, isang tunay na maharlikang sinaunang Diyos. Hindi tulad ni Tuo Sen, ang sinaunang Diyos na katawan ni Wang Lin ay nabuo sa pamamagitan ng sinaunang taktika ng Diyos. Kahit na naabot niya ang 5-star stage dahil sa sunod-sunod na magagandang pagkakataon, nang ang kanyang orihinal na katawan ay humarap sa 3 trial 7 calamities noon, alam ni Wang Lin na hindi perpekto ang kanyang sinaunang Diyos na katawan. Nawala ang komplikadong ekspresyon sa sandaling itinaas ni Tuo Sen ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Lin. Sa halip, napalitan ito ng kalmadong lamig. Tahimik na nagkatinginan ng tao at Diyos na pinagsalikop ng tadhana sa pamamagitan ng puyo ng tubig. Nagkrus ang landas ng 2 taong mula sa magkaibang mundo. Napaawang ang bibig ni Tuo Sen at humakbang siya. Umalis siya sa bundok at nakarating sa itaas ng puyo ng tubig. Lumipad ang kanyang tingin. Nang makipag-ugnayan si Master Flamespark sa titig ni Tuo Sen, hindi maiwasang maalog ang kanyang isip. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naramdaman niya ang sariling tibok ng puso. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya at natuyo ang bibig niya. Lalong namutla ang mukha niya at hindi niya namamalayan na umatras. Hindi siya nang ahas na tumingin kay Tuo Sen. Parang langit ang taong ito. Basura. Napuno ng paghamak ang tingin ni Tuo Sen. Nang bumagsak ang kanyang tingin sa 8 hari ng Corp Sec, lalo pang lumakas ang paghamak. At least ang basura ay mga tao. Mas masahol pa kayo sa basura. Ang 8 hari ng Corp Sec ay may napakataas na katayuan sa Corp Sec. Gayunpaman, sa sandaling ito, bago ang tingin ni Tuo Sen, mas masahol pa sila kaysa kay Master Flamespark. Mapatla ang kanilang mga mukha at patuloy silang umaatres. Halos katawang-tawa ang titig na iyon at halos mawalan sila ng talino. Nadama nila na kung ang lalaking ito ay nagagalit, kung gayon maging ang langit ay kailangang sumuko. Hindi pa nila nakita ang kapangyarihan ni Tuo Sen, ngunit sa ilang kadahilanan, agad silang nakaramdam ng panganib nang makita nila si Tuo Sen. Kakaiba ang pakiramdam na ito, ngunit malinaw na ipinaalala nito sa kanilang 8 ang pagkakaroon ng panganib. Dahil si Tuo Sen ay isang Diyos. Isang 8-star na sinaunang Diyos. At sila ay mga mortal lamang, mga cultivator lamang. Tanging ang matandang nakaitim lamang ang kalmado, at dahan-dahan niyang sinabi, dugong maharlika. Ang kaluluwa ng sinaunang Diyos. Dama po ang tingin ni Tuo Sen sa matandang nakaitim. Hindi nagbago ang kanyang tingin habang malamig na sinabi, sa wakas, isang pag-iral na hindi sayang. Hindi man lang nagalit ang matanda, at mahinang ngumiti. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay at isang dumadagandong na dagandong ang umalingongaw sa kawalan sa pagitan nila ni Tuo Sen. Ang pagbagsak ay nagdulot ng hindi nakikitang bagyo na dumiretso sa Tuo Sen. Sa pagharap sa pagbagsak ng kawalan, itinaas ni Tuo Sen ang kanyang kanang kamay at naghagis ng suntok. Ang mundo ay nanginig at ang kawalan ay nanginig ng husto. Sa sandaling ito, dumating ang ilang Nirvana Shatterer Cultivator. Nang makita nila ang suntok na ito, nagbago ang kanilang mga mukha. Napuno sila ng takot at gulat. Mapatla ang mukha ni Wang Lin. Kitang-kita niya ang lakas ng suntok na ito. Nang dama po ang suntok na ito, umabot sa rurok ang panginginig ng kawalan. Isang higanting bitik ang lumitaw sa pagitan ng matanda at ni Tuo Sen. Ang tunog ng pagpunit ng kalawakan ay maririnig habang umalingongaw ang dumadagandong na dagandong.
Sa isang kisap mata, tila nahati sa kalahati ang walang laman na ito. Tila isang pirasong papel na hinahati sa gitna at naging dalawang hati. Ang bitik sa kawalan ay agad na napunit ang mundong kinaroroonan ni Twusen sa dalawang magkaibang kaharian. Isang hakbang pasulong ang matandang nakaitim at nawala ng walang bakas. Nang muli siyang lumitaw, siya ay nasa kabilang panig ng kawalan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na kailangang gumawa ng mga selyo. Ikinumpas niya ang kanyang manggas, na nagdulot ng malakas na dagandong. Lumitaw ang mga glacier at hindi nagtagal ay nasakop ang higit sa 5,000 kilometro ng espasyo. Ang 5,000 kilometrong lugar na ito ay napuno ng mga glacier, at lahat sila ay gumuho at sinisingil sa Twusen. Isang spell lang. Paano kung naabot mo na ang Nirvana Void Stage at naliwanagan ka sa batas, ano? Ang mga mata ni Twusen ay napuno ng napakalaking kayabangan habang siya ay tumawa at naghagis ng isa pang suntok. Ang aking sinaunang Diyos na angkan ay hindi naglilinang ng mga batas dahil ang mga batas na ito ay mga bagay na sinira ng aking angkan. Nang dama po ang suntok ni Twusen, umalingaw ang mga kalusko sa mundo ng yelo. Maging ang mga glacier na sumusugod sa kanya o ang walang katapusang yelo na bumabalot sa 5,000 kilometrong lugar na ito, lahat sila ay gumuho bago ang suntok na ito. Sumigaw ang matandang nakaitim na may seryosong ekspresyon. Ang 5,000 kilometro ng yelo ay bumagsak sa isang bagyo, ngunit si Twusen ay lumipad palabas. Ipapakita ko sa inyong lahat ang tunay na kapangyarihan ng aking angkan. Ang tingin ni Twusen ay hindi sa matandang nakaitim, kundi kay Wang Lin. Sa sandaling ito, unti-unting nawala ang kanyang katawan sa kawalan. Kasabay nito, muling yumanig ang kawalan at lumitaw ang mga bitik na parang isang marahas na puwersa ang magpupunit sa kawalan. Lumitaw ang isang puyo ng tubig kung saan nawala si Twusen, at naglalaman ito ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang matandang nakaitim ay mahinahong humakbang sa puyo ng tubig. Kayong lahat, halika. Ito ang magiging tunay na kapangyarihan ng madilim na Diyos na ito. Umalingaw ang boses ng matanda. Hindi nagatubili si Wang Lin na pumasok sa puyo ng tubig. Magulo ang ekspresyon niya. Malabo niyang alam na ang puyo ng tubig na ito ay magdadala sa kanila sa pisikal na espasyo kung saan naroon ang katawan ni Tusi. Sa spatial crack, naroon ang katawan ng isang higanting sinaunang Diyos na kasing laki ng ilang cultivation planeta. Medyo gumalaw ang daliri niya at dahan-daw ang nag-form ng kamao. Bumukas sa unang pagkakataon ng nakapikit na mga mata sa kanyang mukha na nakapikit sa hindi mabilang na taon. Kabanata 1135. Kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Sa sandaling imulat ng higanting sinaunang Diyos ang kanyang mga mata, ang spatial crack na kinaroroonan niya ay nanginig ng husto. Parang biglang bumaha sa spatial crack ang isang hindi maisip na aura, dahilan para maging unstable ito. Parang anumang oras ay maaaring mapunit. Ang kanyang mga mata ay kalmado tulad ng isang patay na dagat, na nagpapakita ng paglipas ng panahon. Ang kanyang magaspang na balat ay parang lupa ng isang tuyo at inabando ng planeta. Tahimik na tumitig ang higanti sa kawalan, at unti-unting naging mabangis ang ekspresyon ng higanti. May 8 malabong bituin sa kanyang noo, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at siya ay nagising mula sa kanyang mahabang pagkakatulog, isang liwanag ang lumitaw mula sa unang sinaunang Diyos na bituin. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa buong spatial crack. Ang tunog na ito ay mas malakas kaysa sa kulog, ngunit kung ang isa ay nakikinig ng mabuti, maririnig nila na iyon ay ang tunog ng mga buto na nagkikiskisan sa isa't isa. Ang katawan ay kasing laki ng ilang cultivation planeta, at ang cultivation planeta ay parang isang laruan sa harap nito. Dahan-daang bumangon ang sinaunang Diyos. Ang distansya na inilipat ng sinaunang Diyos para lang makabangon ay aabutin ng isang cultivator na hindi alam ang spatial bending ng ilang oras upang tumawid. Tinitigan ni Wang Lin ang higanting sinaunang Diyos na nasa harapan niya. Sa sandaling bumangon ang sinaunang Diyos, isang bagzo ng hangin ang umihip sa kanya, dahilan upang siya at lahat ng tao sa paligid niya ay napaatras. Tanging ang matandang nakaitim lamang ang nakatitig sa harapan na may misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa sinaunang Diyos, ang mga cultivator na ito ay ilang beses na mas maliit kaysa sa mga langgam. Ako ang sinaunang Diyos na si Twusen. Isang malakas na boses ang umalingaw at nagsimulang pumutok ang paligid. Ang 8 hari ng Corp Sect ay mapatla at gustong umatras. Gayunpaman, ang anumang distansya na kanilang inilipat ay walang kabuluhan sa higanting sinaunang Diyos. Ito ang Diyos. Lalong namutla ang ekspresyon ni Master Flamespark habang nakatitig sa hindi maisip na malaking katawan ng sinaunang Diyos. Kahit nasa kanyang antas ng paglilinang, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Si Wang Lin ang may pinakamababang antas ng paglilinang. Bagamat hindi siya umubo ng dugo, mas maraming kaluskos ang nanggagaling sa kanyang katawan. Mas maraming bitik ang lumitaw, at tumagos sa kanyang katawan ng bitik sa kanyang dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay blanko, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasugatan, at ang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik sa bato.
Ang mga nagsasaka ng Nirvana Shatterer ay pumasok din sa puyo ng tubig. Salamat sa kanilang mga antas ng paglilinang, hindi sila naapektuhan ng batas ng panahon, ngunit sa ngayon ay parang babagsak ang kanilang mga isip. Ang tinig ay naging sanhi ng kanilang pinagmulang mga kaluluwa upang maging hindi matatag habang ang dumadagandong na tunog ay umalingaw sa kanilang mga tainga. Nanlamig ang tingin ng sinaunang Diyos na nakaupo at nagliwanag ang pangalawang bituin. Kung titingnang mabuti, makikita nila na may espesyal na bagay sa loob ng bituin na lumiwanag. Tumingin siya sa mga cultivator na lumulutang sa kanyang harapan at itinaas ang kanyang kamay upang hampasin sila tulad ng gagawin ng isang mortal kapag sinusubukan niyang itaboy ang ilang langaw. Ang kanyang mga kamay ay kasing laki ng mga planeta ng paglilinang, at kapag inilipat niya ang mga ito, ang hangin na nilikha nila ay naglalaman ng isang kapangyarihan na imposibleng labanan. Para bang walang kahulugan ng distansya para sa sinaunang Diyos. Ilang sandali lang ay itinaas niya ang kanang braso at iwinagayway iyon. Gayunpaman, para sa lahat ng mga cultivator, pinalitan ng kamay ang lahat sa kanilang pananaw. Rumble, 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 rumble. Bago pa man pumasok sa tainga ng mga tao ang nakakabinging dagandong ay malapit na ang kamay. Imposibleng ilarawan ng bilis ng braso. Ang Nirvana Shatterer Cultivator sa harap ay hindi makatakas, kaya't na-activate niya ang kanyang buong kapangyarihan at ang mga layer ng proteksyon ay lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos, sa sandaling lumitaw ang 10,000 layer ng proteksyon, umatras siya. Sinusubukan niyang magkaroon ng malubhang pinsala upang labanan ang kultibasyon na ito na kasing laki ng kamay ng planeta. Pumikit ang braso at hinawakan ang layer ng proteksyon sa paligid ng cultivator. Ang 10,000 layer ng proteksyon ay kasing babasagin ng isang manipis na piraso ng papel sa harap ng braso ng sinaunang Diyos. Ang 10,000 layer ng proteksyon sa paligid ng cultivator ay bumagsak ng sabay-sabay. Sa totoo lang, may kaunting oras sa pagitan ng pagbagsak ng bawat layer, ngunit ang pagkakaiba ay napakaliit, ito ay walang kabuluhan. Hindi huminto ang braso at pasimpleng nagwalas. Ang cultivator na gumugol ng hindi mabilang na mga taon upang tuluyang maabot ang maagang yugtong ng Nirvana Shatterer ay nagpahayag ng isang malungkot na ngiti habang ang kanyang katawan ay sumabog sa isang ambon ng dugo na tumalsik sa braso ng sinaunang Diyos. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay naglaho rin. Ito ay naging pinagmulang enerhiya at hinihigop sa pamamagitan ng isang bitik sa magaspang na balat ng sinaunang Diyos. Nang makitang hindi titigil ang sinaunang Diyos, nagsiwalat ng kakaibang liwanag ang matandang nakaitim na mata. Gumawa siya ng isang hakbang at tumawid siya sa hindi masusukat na distansya at dumating sa harap ng braso ng sinaunang Diyos. Talagang hindi gaanong mahalaga ang katawan ng matanda kumpara sa higanting braso. Siya ay ganap na baliwala. Gayunpaman, kalmado ang matanda habang itinaas ang kanang kamay at dumudugo ang palad nito. Parang hindi mabilang na kulog ang sumabog sa pagitan ng matanda at ng braso ng sinaunang Diyos. Umalingaw ang nakakapanghinang kulog sa lupa sa kawalan. Tumigil talaga ang brasong tila ayaw huminto nang bumangga sa palad ng matanda. Sa sandaling ito, ang hangin sa wakas ay umabot sa braso ng sinaunang Diyos at hinay pa ng matanda. Ang hangin na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mga katawan at ang pinagmulan ng mga kaluluwa ay nabasag lamang ang buhok ng matanda sa likuran. Isang hibla ng buhok ang nabasag at napabalikwas. Ang itim na damit ng matanda ay napabalikwas at ang mga tunog ng punit ay nagmula sa kanyang manggas nang lumitaw ang 7 punit. Ang ibabang bahagi ng damit ay naging alikabok. Nanginginig ang kanang palad niya na nakabangga sa braso ng sinaunang Diyos na parang may gumagalaw na alon sa kanyang balat. Dumaan ang ripple na ito sa kanang braso niya at ilang beses pang napunit ang kanang manggas bago ito naging alikabok. Itinaas ng matanda ang ulo at nagningning ang mga mata. Namula ang kanyang kutis, ngunit pinigilan niya ang dugo sa kanyang lalamunan. Isang ngiti ang ipinakita niya, saka mabilis na itinuro ng kanyang kaliwang kamay ang likod ng kanyang kanang kamay ng 5 beses. Nang lumapag ang unang daliri, tila nabasag ng hindi nakikitang puwersa ang saradong spatial crack na ito. Ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay nagmula sa lahat ng direksyon sa loob ng 5,000 kilometro, pumasok sa likod ng kanyang kanang kamay, at napunta sa braso ng sinaunang Diyos. Ang pinagmulang enerhiya sa loob ng 5,000 kilometro ay hindi sapat upang harapin ang isang sinaunang Diyos. Nang lumapag ang daliri ng matanda sa pangalawang pagkakataon, ang sapat na pinagmula ng enerhiya upang wasakin ang mundo ay natipon sa 50,000 kilometro, 500,000 kilometro, 5,000,000 kilometro upang lumikha ng isang malakas na puwersa na sumugod sa braso ng sinaunang Diyos. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Napakabilis nito, ang mga nakapaligid na cultivator ay walang pagkakataon na mag-react. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, ang braso ng sinaunang Diyos ay hindi inaasahang napaatras ng matanda. Humiwalay ang kamay ng matanda sa braso ng sinaunang Diyos ngunit nag-iwan ng napakalinaw na itim na tatak ng kamay dito. Karapat-dapat kang maging ang Rumord 8-star Royal Ancient God na lampas sa batas at tanging mga Nirvana Void Cultivator lang ang makakalaban.
Minsan akong lumahok sa pagpatay sa isang ordinaryong 8-star na sinaunang Diyos, at ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Umatras ang matanda, nawala ang pamumula ng mukha at napalitan ng pamumutla. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay maliwanag tulad ng buwan at puno ng layunin ng labanan. Pagka-atras ng 7 hakbang, umikot ang ulo ng matanda at sumugod siya. Tinapakan niya ang braso ng sinaunang Diyos para humiram ng puwersa at pagkatapos ay tumalon patungo sa mukha ni Tuo Sen. Malamig pa rin ang mga mata ni Tuo Sen, at ipinakita niya ang hitsura ng paghamak at pagmamataas. Bahagya niyang tinabig ang kanang kamay at bumagsak ang handprint. Pagkatapos ay umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong habang dahan-dahan siyang tumayo. Dahil sa paggalaw na ito, siya ay naging mataas sa lahat, at isang kapangyarihang katulad ng kapangyarihan ng langit ay bumaba sa lahat. Matapos lumiwanag ang dalawang bituin sa pagitan ng mga kilay ni Tuo Sen, dahan-dahan ding lumiwanag ang pangatlo. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nakatago sa kaibuturan ng ikatlong bituin na ito. Ngunit hindi ito malinaw na nakikita o nararamdaman. Tanging si Wang Lin lang ang nakatitig kay Tuo Sen sa harapan niya, lalo na sa bituin ni Tuo Sen sa malayo. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla dahil alam niya ang isang 8-star Royal Ancient God spells. Alam lang niya ang mga pangalan ngunit walang memorya kung paano gamitin ang mga spells. Ilibing ang kawalan upang pinuhin ang mga bituin. Basura. Isang hagong na tunog ang umalingaw habang iwinagayway ni Tuo Sen ang kanyang mga kamay sa matanda, na nagdulot ng malakas na bugzo ng hangin. Ang kanyang mga braso ay gumalaw ng kasing bilis ng spatial bending at agad na napapikit sa matanda. Ang kanyang dalawang kamay ay parang dalawang cultivation planeta na dumudurog patungo sa matanda. Muling namula ang mukha ng matanda at namumula ang kanyang damit. Bumukas ang kanyang kaliwa at kanang mga braso at nagpakawala siya ng dagindong, na nagdulot ng walang katapusang enerhiyang pinanggalingan upang mamuo bago ang kanyang mga braso. Biglang lumitaw ang mga glacier, na sinundan ng dagat ng apoy. Pagkatapos noon ay hindi mabilang na mga bundok na sinundan ng walang katapusang kulog. Ang hindi mabilang na mga spell na ito ay lumitaw sa isang iglap at naglayer sa ibabaw ng bawat isa. Nanatiling nakaunat ang mga braso ng matanda habang binomba ng mga spell na ito ang mga braso ng sinaunang Diyos. Sa sandaling ito, ang spatial brack ay nanginginig ng husto at umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong. Mula sa malayo, tila hindi mabilang na mga paputok ang ipinuputok sa mga bisig ni Tuo Sen. Gayunpaman, ang mga spell na ito ay naging dahilan upang huminto saglit ang mga braso ni Tuo Sen, ngunit ito ay sapat na para sa matandang lalaking nakaitim na makaalis sa hanay ng mga braso at sumugod sa ulo ni Tuo Sen. Master Wuji, kung hindi ka pa rin lilito, huwag mong sisihin ang matandang ito sa hindi pagtupad sa pangako ko. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin? Sigaw ng matandang nakaitim na gumagalaw. Kabanata 1136. Pagtakas sa iba pang dulo ng mundo. Habang umaalingaw ang boses na ito, ang nasa katanghaliang gulang na iskolar na nakaupo sa ika-4 na bituin sa ulo ni Tuo Sen ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan, ngunit naglalaman din ito ng isang pahiwatig ng kapitan. Master Luffo, hindi ko nakalimutan ang ating pangako, ngunit wala akong kapangyarihan. Ikaw, umalis ka dali. Isang sinaunang tinig na puno ng kapitan ay dahan-daang kumalat sa kawalan. Gayunpaman, ang ika-4 na bituin ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag, at nang maabot nito ang ningning ng iba pang 3 bituin, ang boses na ito ay ganap na nawala. Sa sandaling nawala ang boses, nagbago ng husto ang ekspresyon ng matandang nakaitim. Nagulat din si Wang Lin, at sa kanyang pag-unawa sa sinaunang Diyos, malabo niyang nahulaan ang isang bagay. Sa sandaling ito, muling umalingaw ang kupas na boses ni Master Wuji. Sa pagkakataong ito ay isang galit na dagindong. Umalis ka dali. Ang ika-4 na bituin ay orihinal na napakadilim at malabo lamang na makikita sa kadilimang ito. Gayunpaman, sa paggising ni Tuo Sen, ang bituin ay tila muling nabuhay at hindi na madilim. Nagsimula itong lumiwanag at nagbibigay liwanag sa paligid. Ang nasa edad na iskolar na nakaupo roon ay mukhang normal, ngunit kung titingnan mo ng malapitan, magugulat ka na makitang ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay sumama sa lupa. Sila ay pinagsama ng walang anumang paghihiwalay. Ang liwanag ay hindi lumitaw mula sa isang random na direksyon. Nagsimula ito sa gitnang gulang na iskolar na ito bilang sentro. Sa tuwing lumiliwanag ang liwanag, mas mapatla at manghina ang kutis ng nasa katanghaliang gulang na iskolar. Sa sandaling ito, lumiwanag ang lugar na kinaroroonan niya at nagpapaliwanag sa buong lugar. Nalanta rin ang kanyang katawan sa isang kisap mata, at ngayon ay nagmumukha na siyang kalansay. Gayunpaman, hindi siya namatay. Hindi siya mamamatay, maaari lamang siyang gumugol ng hindi mabilang na mga taon dito. Kaya lang hindi siya pumayag na sumuko, at ang hindi pagnanais na ito ang nagbunsod sa kanya na magpumiglas.
Nabaluktot ang ekspresyon ng kanyang mukha habang pinipilit niyang i-activate ang kanyang cultivation at nagpakawala siya ng dagandong. Lumiit ang mga pupils ng matandang nakaitim at naging seryoso ang ekspresyon habang umaatres. Nakatitig ang kanyang mga mata sa pang-apat na bituin sa ulo ni Tuo Sen. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang boses ni Master Wu Ji na nanggaling doon. Gayunpaman, ang kakaiba ay kapag ang matandang lalaki sa banal na kahulugan ng itim ay dumaan, wala siyang nakita. Sa pag-iisip tungkol sa mga salita ni Master Wu Ji, ang matandang lalaki sa isipan ni Tim ay nanginig at siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Lalong lumakas ang paghamak sa malamig na tingin ni Tuo Sen, at may bakas ng panunuya dito. Ang kanyang tingin ay tiningnan ng lahat bilang mga langgam at labis na mayabang. Ikaw ang aking ikalimang sinaunang Diyos na bituin pagkatapos ni Master Wu Ji. Ang boses ni Tuo Sen ay umalingaw sa buong mundo, pagkatapos ay walang awang siyang humakbang pasulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang ikaapat na bituin ay nagniningning ng maliwanag. Ibang-iba ang liwanag sa tatlo pang bituin, at parang guguho. Naging dahilan nito para tumigil sandali ang kanang paa ni Tuo Sen. Umaatres ang matandang nakaitim, ngunit tumalikod siya nang umabot ang kanang kamay sa kawalan at lumitaw ang isang putol na espada. Ito ay kalahating espada lamang, ngunit sa sandaling ito ay lumitaw, isang hindi maisip na presyon ang kumalat. Kinagat ng matanda ang dulo ng dila at niluwa ang dugo sa putol na espada. Pagkatapos ay ibinato niya ito kay Tuo Sen. Ang putol na espadang ito ay sumipol na may nakayayanig na langit na hangarin sa pagpatay at lakas ng espada habang ito ay nagmamadaling lumabas. Saglit na huminto ang paa ni Tuo Sen bago nagpatuloy, ngunit sa sandaling nadikit ito sa putol na espada, naglabas ng galit na dagandong si Tuo Sen at lumabas ang dugo. Ang putol na espada ay hindi inaasahang tumagos sa kanang paa ni Tuo Sen. Nagdala ito ng hindi mapaglabanan na puwersa habang nabasag nito ang binti at sumugod patungo sa mukha ni Tuo Sen. Ang spell ng putol na espada ay higit pa sa kayang gawin ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Kahit ang Heaven's Blight Cultivator ay hindi makakapantay sa bilis ng espadang ito. Saglit lang ang lahat ng ito, at ang putol na espada ay tumusok sa kanang binti ni Tuo Sen. Sa isa pang iglap, ang espada ay tumakip sa mukha ni Tuo Sen at umatake sa ikaapat na bituin. Sa sandaling ito, ang liwanag na nagmumula sa ikaapat na bituin ay naging mas malakas, na parang si Master Wu Ji ay nagpupumilit na makatakas. Gayunpaman, tulad ng nabasag ng putol na espada ang lahat ng mga hadlang at nasa loob ng 100 talampakan mula sa ikaapat na bituin, ang ikatlong bituin ay nagniningning din ng maliwanag. Isang tao ang hindi inaasahang lumabas mula sa ikatlong bituin. Ang taong ito ay tulad ng isang kalansay, na ginagawang imposibleng makita ang kanilang orihinal na anyo, at ang kanilang buong katawan ay hubad. Isang hakbang lang ang ginawa nila para makarating sa tabi ng sirang espada, at walang awang kinulot nila ito. Mahirap ilarawan ang biyaya ng kulot. Sa pananaw ni Wang Lin, ang kulot na ito ay sumabay sa agos at nag-activate ng ilang uri ng batas ng mundo. Parang hindi nararapat iyon, dahil parang nagbago ang batas ng mundo dahil sa ginawa nitong taong ito. Biglang huminto ang putol na espada at dalawang daliri ang lumitaw sa paligid nito. Kahit anong pilit ng espada ay hindi ito nakaligtas sa dalawang daliri. Gayunpaman, ang may-ari ng dalawang daliri, ang Mala Skeleton Cultivator, ay dumanas din ng malakas na epekto. Nagmumula sa kanyang katawan ng mga popong sound na parang babagsak na ang kanyang katawan. Ang kanyang maitim na mga mata ay kumikinang ng maliwanag at isang crescent moon mark ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumitaw ang maliwanag na marka sa mga mata ng lahat. Kasabay ng dagindong, walang awang inihagis ng kanyang kanang kamay ang sirang espada sa tagiliran, dahilan para lumipad ito paitaas. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang dibdib ng balangkas ay mabilis na gumalaw pataas at pababa habang siya ay bumalik sa ikatlong bituin. Dahil sa eksenang ito, naging mapait ang mukha ni Wang Lin. Isang beses na kumislap ang matandang lalaking nakaitim, saka walang pag-aalinlangan na iwinagayway ang kanang kamay at nawala ang putol na espada. Agad siyang tumalikod para umalis. Napakabilis niya at nabasag pa ang spatial crack, at aalis na siya. Hindi ka makakatakas. Nagpakita ang mga mata ni Tuo Sen ng makamulto na liwanag. Ang ikalimang bituin ay ganap na madilim, ngunit sa sandaling ito, nagsimula itong umikot ng mag-isa dahil sa ilang hindi kilalang spell. Ang pag-ikot ay umabot sa isang tuktok, at mula sa malayo, ito ay tila isang black hole. Lumipad ang bituin mula sa noo ni Tuo Sen at tumungo sa matandang nakaitim. Gayunpaman, sa sandaling lumipad ang bituin sa ulo ni Tuo Sen, ang ikaapat na bituin ay nagningning ng maliwanag at ang liwanag ay pumutok. Binalot nito ang ikalimang bituin na lumipad palabas at nakaharang sa daraanan nito. Master Lufo, umalis ka dali. Mali ang matandang ito, napakamali. Hindi ko dapat sinubukang pagnasaan ang kapangyarihan ng maharlikang sinaunang Diyos upang masira ang maagang yugtong ng Nirvana Void,
at ngayon ako ay naging ganito. Sa loob ng ika-4 na bituin, si Master Wu Ji ay umubo ng dugo at ang kanyang katawan ay nanginig. Ginagamit niya ang kanyang koneksyon sa sinaunang Diyos para pigilan ang ika-5 bituin sa pagsipsip kay Master Lufu. Alam niya na kung si Master Lufu ay lalamunin, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas sa kanyang buhay. Kung gusto niyang tumakas, kailangan niyang ipagsapalaran ang lahat para iligtas si Master Lufu. Saka lamang siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay sa hinaharap. Hindi nagdalawang isip ang matandang nakaitim at humakbang pasulong. Lumitaw ang mga ripple sa kanyang harapan upang bumuo ng isang puyo ng tubig. Sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ni Tuo Sen at hindi niya pinansin ang katotohanang natigil ang paglamon ng kanyang ika-5 bituin. Itinaas niya ang kanang kamay at binawi sa kawalan. Ang lilang kidlat ay agad na lumitaw upang bumuo ng isang higanting sibat na kasing laki ng ilang cultivation planeta. God-slaying spear. Ito ang tunay na Royal Ancient God Treasure, God-slaying spear. Hawak ang sibat na ito, si Tuo Sen ay may mabangis na ekspresyon, at walang awa niyang inihagis ito. Ang God-slaying spear ay lumipad sa himpapawid na may isang sipol na nakakabasag ng lupa. Napuno ito ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos habang sinisingil nito ang matandang nakaitim. Ito ay masyadong mabilis para sa mga mata o banal na kahulugan upang makita. Lumitaw ang mga spatial na bitik sa kahabaan ng espasyong dinaanan nito, na bumubuo ng isang trail ng pagkawasak. Malungkot ang ekspresyon ng matandang nakaitim. Kahit na makatapak siya sa vortex, masasaktan pa rin siya ng God-slaying spear. Sa sandaling siya ay naantala at ang ika-5 bituin ay nakalaya kay Master Wu Ji, malamang na siya ay nakulong dito. Gayunpaman, wala siyang panahon para mag-isip ng husto. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo at ang sirang espada ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Siya ay umubo ng dugo at iwinagayway ang kanyang kamay, pagkatapos ay ang sirang short ay sumunog sa God-slaying spear. Tahimik na nanunood si Wang Lin. Malinaw niyang nakita kung gaano kalakas si Tuo Sen. Bagamat mayroon siyang mga alaala kung gaano kalakas si Tu Si, ang makita ito ng personal ay iba sa mga alaala. Tinitigan niya ang God-slaying spear na lumipad sa kawalan. Para sa iba, ang sibat na ito ay maaaring parang lakas ng langit, na parang kayang pumatay ng lahat ng nilalang, ngunit para kay Wang Lin, ito ay isang kayamanan lamang. Ang putol na espada ay agad na bumangga sa God-slaying spear. Ang laki ng putol na espada ay hindi maihahambing sa God-slaying spear, ngunit ang aura nito ay medyo mahina. Bagamat imposibleng makita man lang ang putol na espada, nagkaroon ng malakas na dagandong at ang God-slaying spear ay tumigil saglit. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw habang ang putol na espada ay itinulak pabalik at nawala sa kawalan. Nanginginig ang God-slaying spear, at umalingaw ang mga dumadagandong na dagandong sa loob ng sibat bago ito muling sumulpot. Hindi ko hahayaang lamunin ng bituin ni Tuo Sen ang matandang nakaitim. Ito lang ang nasa isip ni Wang Lin. Sa sandaling huminto ang God-slaying spear, hindi siya nag-atubiling sumulong. Ang kanyang bilis ay umabot sa limitasyon nito at dumating siya sa harap ng higanting God-slaying spear. Ang kanyang pagkilos ay naging sanhi ng pagliit ng mga pupil ng matandang nakaitim, naging sanhi ng panginginig ni Master Flamespark, at naging sanhi ng pagkatakot sa 8 hari ng Corp Sect. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at sa sandaling pumikit ang God-slaying spear, bumagsak ang kanyang katawan, naiwan ang hiwa ng pinagmulang kaluluwa. Bago ito nawasak, ang kanyang hiwa ng pinagmulang kaluluwa ay bumuo ng isang selyo at nagpadala ng isang utos sa God-slaying spear. Ginagamit ko ang aking kalooban upang hadlangan ang iyong landas. Ang God-slaying spear ay nanginginig sandali, ngunit isang marahas na aura ang biglang lumabas. Kinakatawan nito ang kalooban ni Tuo Sen. Bumangga ito sa marupok na kaluluwa ng pinanggalingan ni Wang Lin at naging sanhi ito ng pagbagsak. Ililigtas ko ang unang sinaunang Diyos na bituin para sa iyo. Ito ang huling narinig ni Wang Lin pagkatapos mapuksa ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Ang pagharang ni Wang Lin at ang paghinto na iyon ay nagbigay sa matanda ng sapat na oras upang pumasok sa puyo ng tubig at mawala. Si Master Flamespark at ang 8 hari ng Corp Sect ay sumugod lahat sa puyo ng tubig at nawala. Ang God-slaying spear ay direktang bumangga sa vortex at isang malakas na puwersa ang umalingaw sa vortex. Kakaalis lang ni Master Flamespark sa vortex at naapektuhan ng puwersang ito. Napaubos siya ng dugo at agad na nagmukhang nanghina. Sumabog ang magkabilang binti niya at maging ang pinanggalingan niyang kaluluwa ay naging hindi matatag. Nagpakawala siya ng isang malungkot na ngiti, at ang kanyang pagkamuhi kay Tuo Sen ay tumaas ng husto. Pangalawa lang ito sa kanyang pagkamuhi kay Master Zhang Zuan. Nang makitang muli ang puwersa, napuno ng kabaliwan ang mga mata ni Master Flamespark. Ibibigay na sana niya ang kanyang katawan kapalit ng pagtakas ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Lumitaw ang matandang nakaitim sa tabi ni Master Flamespark. Hinawakan niya ang Master Flamespark at nawala. Sa wakas ay nakatakas ang 8 hari ng Corp Sect, ngunit agad na dumating ang nakakagulat na puwersang iyon.
Lahat ng 8 nilang katawan ay nanginginig at bumagsak at 8 malamig na aura ang nakatakas. Gayunpaman, bago ang nakakatakot na kapangyarihang ito, 5 sa kanila ang bumagsak. Ang natitirang 3 ay naglabas ng mga kabaong habang sila ay sumugod at kumuha ng mga bagong katawan upang makatakas. Gayunpaman, muling umalingaw ang nakagigimbal na puwersang iyon, na naging dahilan ng muling pagbagsak ng kanilang mga katawan. Nagpatuloy ang cycle na ito. Itong wala pang 10,000 talampakan ng layo ay parang apocalypse para sa kanila. Nag-iwan sila ng bakas ng ambon ng dugo habang ang isa pa ay namatay. Ang natitirang 2 hari ng corp sect ay malapit nang mawalan ng talino. Nang makitang muli ang puwersang lumalapit sa kanila, naging desperado ang 2. Sa sandaling ito, isang itim na puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa tabi nila at 2 braso ang nag-abot. Hinawakan ng mga braso ang 2 at hinayla sila sa puyo ng tubig. Panginoong Soberano. Ang kanilang mga mata ay napuno ng lubos na kaligayahan at hindi sila lumaban, na nagpapahintulot sa mga braso na i-drag sila sa puyo ng tubig. Sa sandaling ito, ang puwersa mula sa God-slaying spear ay pumasok sa vortex. May daing nang may nasugatan, ngunit tila nakaligtas pa rin sila, at nawala ang puyo ng tubig. Sa buwan sa labas ng planetang Suzaku, sa loob ng isang napaka-ordinaryong bundok, binuksan ni Wang Li ng kanyang mga mata. Matapos ang ilang saglit na pagkalito ay agad siyang tumayo at iwinagayway ang kanang kamay para ilayo ang bangkay ng babae. Pagkatapos ay sinira niya ang forma sayon sa lupa at nawala gamit ang spatial bending. Nang muli siyang lumitaw, napakalayo na niya sa planetang Suzaku. Gayunpaman, hindi tumigil si Wang Lin at mabilis na kumilos. Mapatla at madilim ang kanyang mukha. Hindi pa siya nakakaramdam ng takot noon, ngunit nanginginig ang kanyang isip. Ang mga salita ni Fu Sen ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Ililigtas ko ang unang sinaunang Diyos na bituin para sa iyo. Kung haharapin ko si Fu Sen, kahit na ang aking orihinal na katawan ay dumaan sa 3 pagsubok na 7 kalamidad, kahit na nasa akin ang sibat, hindi ako makakaligtas kahit isang suntok. Nagpahayag si Wang Lin ng mapait na ekspresyon. Hindi niya alam kung nakatakas si Fu Sen o hindi, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa Alliance Star System. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon at hindi na babalik. Maliban kung may kapangyarihan siyang labanan si Fu Sen. Siya ay nawala muli na may mapait na ekspresyon gamit ang spatial bending at lumitaw sa lugar kung saan siya umalis sa isang ruta ng pagtakas para sa kanyang sarili. Isa itong liblib at desyerto na planeta. Nag-set up siya ng formation dito bago nakilala ang Azure Dragon Divine Emperor. Kabanata 1137. Niebe. Ang inabandonang planeta na ito ay hindi naiwan. Mayroong maraming mga mortal na lungsod dito. Dahil sa katotohanan na hindi gaanong mga cultivator ang dumating dito, ito ay medyo mapayapa. Sa sandaling ito ay taglamig sa inabandonang planeta, at ang mga snowflake ay nahulog mula sa langit. Sa ilang nayon, naakit ng niebe ang mga mapaglarong bata. Ngayon ay isang pangunahing pagdiriwang para sa planetang ito. Ang pinagmulan ng pagdiriwang na ito ay matagal nang nawala sa ilog ng panahon at nakalimutan ng karamihan ng mga tao. Gayunpaman, ang kaugaliang ito ay hindi sinasadyang ipinasa hanggang sa ito ay naging isang ugali. Nagsindi ng ilaw ang bawat kabahayan. Tila naririnig ng isa ang masayang tawa mula sa lahat ng direksyon. Noong una ay gabi, ngunit dahil sa mga ilaw mula sa bawat kabahayan na sumasalamin sa mga snowflake, ito ay napakaliwanag pa rin kahit na hindi ito kasing liwanag ng araw. May isang binata na tahimik na naglalakad pasulong sa niebe, na nag-iiwan ng bakas ng mga yapak. Gayunpaman, ang mga bakas ng paa ay hindi masyadong malalim at hindi nagtagal ay natakpan ng niebe, lahat ng mga bakas ay natangay. Ang kabataang ito ay nakasuot ng lahat ng puti at maging ang kanyang buhok ay puti. Nang bumagsak ang mga snowflake sa kanyang buhok, halos imposibleng makilala ang kanyang buhok at ang niebe. Ang malamig na hangin ng gabi ay marahang hinaypan ang niebe sa lupa sa hangin, na hinahalo ito sa bumabagsak na niebe. Ang niebe sa kalaunan ay nahulog muli, at walang pagkakaiba sa pagitan ng bago at lumang niebe. Tahimik na naglakad ang kabataang ito sa niebe. Ang niebe ay napakalalim, at ang kabataan ay gumawa ng bahagyang mga tunog ng crunching habang siya ay naglalakad. Gayunpaman, ang hangin ay napakalakas, at ang tunog na ito ay natatakpan ng hangin. Manipis na manipis ang puting damit ng binata, manipis din ang pantalon at sapatos, pero parang hindi siya natatakot sa lamig. Tahimik siyang humarap sa hangin at niebe. Ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan at ang pait ng pagkakaroon ng umalis habang siya ay dahan-daang lumakad pasulong sa niebe. Ang malakas na hanging hilagang bahagi ay naglalaman ng lamig at niebe na parang gusto nitong pigilan ang kabataan sa pag-alis ng bahay ngayong holiday. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay bumagsak matapos mapunta sa kabataan. Ito ay walang kapangyarihan. Sa madilim at manyeb na gabi, walang ibang tao sa paligid niya. Tanging hangin at niebe lang ang sumabay sa kanya.
Matapos ang hindi malamang tagal, tumigil ang kabataan. Imposibleng makita ang tanawin kung saan siya naruroon, dahil ang buong lupa ay natatakpan ng nyebe. Ito ay isang kapatagan. Eto na. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at mahinahong tumingin sa langit. Ang mga snowflake ay bumagsak sa kanyang harapan at nabalot sa lupa. Ipinilig niya ang kanyang ulo para alisin ang nyebe sa kanyang ulo. Huminga ng malalim si Wang Lin at naging puting ambon na unti-unting nawala. Dahan-dahan siyang humakbang at saka yumanig ang paligid. Sa sandaling ito, kinuha ng isang tahimik na bagyo ang lahat ng snow sa loob ng lugar at hinaypan ito sa kalangitan. Ang nyebe ay tinatangay ng hangin sa malayo. Matapos mawala ang nyebe, lumitaw ang isang higanting pormasayon sa 10,000 talampakang lugar na ito. Ang pormasayon na ito ay napakasalimuot at may mga piraso ng bato na nakaposisyon sa loob nito. Pagkatapos ng tahimik na pag-iisip, bumantong hininga si Wang Lin at naglakad papunta sa gitna ng formation. Pagkatapos ay inabot ng kanyang kanang kamay ang walang laman at bumukas ang isang bitik sa storage space na ito. Sa isang pag-iisip, ang mga batong natipon niya sa daan dito ay isa-isang lumipad palabas. Nag-hover sila sa hangin, at mayroong hindi bababa sa 100. Habang winuwagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, lahat ng mga batong ito ay nagkalat at damapos sa iba't ibang posisyon. Sa isang iglap, lumiwanag ang pormasayon at dahan daw ang nagpakita ng mga senyales ng pag-activate. Sa pag-activate ng formation, hindi lumalapit ang snow na bumabagsak. Lahat ito ay itinulak palayo ng pormasayon. Umupo si Wang Lin sa lupa at tahimik na nag-isip. Inabot ng kanyang kanang kamay at kinuha ang isang pinagmulang kaluluwa mula sa kanyang storage space. Ang mga mata ng pinagmulang kaluluwang ito ay sarado. Ito ay walang malay. Hawak ang pinagmulang kaluluwa, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro ang pinanggalingan ng kaluluwa ng maraming beses. Ang pinagmulang kaluluwa ay nanginginig sa bawat punto at pagkatapos ay sa wakas ay itinapon sa hangin ni Wang Lin. Ang pinagmulang kaluluwa ay nagsimulang maginat at umikot hanggang sa ito ay bumuo ng isang puyo ng tubig. Ang puyo ng tubig na ito ay sumipol at kaawa-awang mga hiyawan ay nagmula sa loob nito. Sa sandaling ito, ang pagbuo sa lupa ay aktibo at isang dagandong ang pumalit sa hangin. Lumiwanag ang pormasayon, ngunit hindi lumipad ang liwanag sa langit. Sa halip, napunta ito sa puyo ng tubig. Habang umaalingaw ang mga popping sound, ang puyo ng tubig ay tila patuloy na nakabukas. Habang nakaupo si Wang Lin, ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo at mahinahong sinabi, gamitin ang kaluluwa bilang gabay. Agad na nagmula sa puyo ng tubig ang liwanag ng dugo. Habang umaalingaw ang mga salita ni Wang Lin, pumasok ang liwanag sa puyo ng tubig. Tila lahat ng kapangyarihan mula sa pormasayon ay sinipsip at ito ay naging alikabok. Maging ang mga bato ay naging abo. Ang puyo ng tubig sa kalangitan ay tumigil sa pag-ikot at nagsimulang kumikislap. Madilim sa loob, parang isang daanan. Tumayo si Wang Lin at pumasok sa puyo ng tubig. Bumalik ang tingin niya sa lupa. Kahit na ito ay isang hindi pamilyar na planeta, ito pa rin ang Alliance Star System. Ang lugar na ito ay naglalaman ng aura ng kanyang tahanan, kanyang pamilya, kanyang mga kaibigan, at kanyang kwento. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik, marahil ay hindi na ako makakabalik. Sa kabutihang palad, mayroon akong nyebe at hangin para paalisin ako, tama na. Nagpakita si Wang Lin ng mapait na tingin habang siya ay tumawa. Lumakad siya sa kailaliman ng puyo ng tubig at ang puyo ng tubig ay unti-unting nawalan ng walang bakas. Nawala ang puyo ng tubig sa kapatagan ng abandonadong planetang ito, ngunit patuloy na umaalingaw ang tawa. Ang tawa ay unti-unting nalunod ng nyebe. Ang walang laman na 10,000 talampakan na lugar sa kapatagan ay dahan-daw ang napuno ng nyebe. Katulad ng mga yapik ni Wang Lin, nawala ang lahat. Ang 4 na dakilang Celestial Realms ay may sistema ng bituin sa ilalim ng mga ito. Ang Rain Celestial Realm ay mayroong alliance, at mayroon lamang silang isang rank 9 na cultivation country. Ang Thunder Celestial Realm ay mayroong All Heaven, na may mga pamilyang may mga mana mula sa sinaunang panahon. Ang dalawang magkaibang uri ng kapaligiran ay naging sanhi ng pagkakaiba-iba ng mga pamamaraan at direksyon ng paglilinang ng mga nagsasaka ng bawat sistema. Kahit na lahat sila ay mga cultivator, ang pagkakaiba ay napakalaki. Kung ikukumpara sa mga mahigpit na alituntunin ng Alliance, ang All Heaven ay may higit na kalayaan. Gayunpaman, ang lahat ng kalayaang iyon ay maaaring ibigay para sa karangalan ng pamilya. Ang karangalan ay higit sa lahat. Ang Cloud Sea sa ilalim ng Wind Celestial Realm ay ibang-iba sa mga sistemang ito. Ang Cloud Sea Star System ay mas malaki kaysa sa All Heaven. Masasabing sa 4 na star system, ang Cloud Sea Star System ang pinakamalaki. Sa isang sulyap, ang espasyo ay hindi madilim, ngunit natatakpan ng manipis na layer ng fog. Ang fog na ito ay umiral halos saan man sa Cloud Sea, at ang banal na kahulugan ay hahadlangan nito sa isang tiyak na antas.
Dahil sa fog na umiral ng halos walang hanggan, ang Cloud Sea Star System ay hindi mukhang isang sistema ng bituin, ngunit mas katulad ng isang dagat na ulap. Ito ang pinagmulan ng pangalan nito. Dahil sa kakaibang fog, kahit na ang malalakas na cultivator ay maaaring mawala ng walang star map. Makulong sila magpakailanman sa loob ng fog na ito kung wala sila nito. Maging ang spatial bending ay lubhang naapektuhan. Kahit na mayroon itong mga gamit, hindi sila marami. Walang nakakaalam sa pinagmulan ng hamog na ito. Ang fog na ito na pumuno sa Cloud Sea ay tila umiral na simula pa bago mawala ang Ancient Celestial Realm. Hindi tulad ng kung paano ang All Heaven at ang Alliance, na nahahati sa silangan, timog, kanluran, at hilaga, ang Cloud Sea ay hindi nahati ng ganoon. Dahil sa Cloud Sea, naging mahirap para sa mga cultivator na malaman ang eksaktong direksyon. Hindi rin pinahintulutan ng fog ang Cloud Sea Star System na mahati ng ganoon, at sa halip ay nakabatay ito sa konsentrasyon ng fog. Mula sa loob hanggang sa labas, may kabuuang 9 na ranggo. Ang 9 na ranggo na ito ay talagang 9 na singsing na hindi regular ang hugis. Ang pinakalabas ay ranggo 1, at ang pinakaloob ay ranggo 9. Ang kontinente ng Mouluo ay umiral sa ikalimang ranggo ng fog. Mula sa malayo, ang kontinente ay mawawala at mawawala. Sa gitna ng kontinente, mayroong isang matayog na itim na tore na naglalabas ng malambot na liwanag na bumabalot sa kontinente. Ito ay ginawa upang ang fog ay hindi makapasok sa kontinente at palaging itinulak ito palayo. Ginawa nitong malinaw ang paligid ng kontinente. Ito ay hindi dahil ang Cloud Sea Star System ay walang tunay na cultivation planeta, sila ay napakabihirang. Karamihan ay puro sa ranggo 7 o mas mataas na mga lugar, at mayroong mas mababa sa 100 sa kabuuan. Sa ibaba ng rank 7 na mga lugar, karamihan ay puno ng mga lumulutang na kontinente na ito. Ang bawat kontinente ay kumakatawan sa ibang sekta. Bumubuhos ang ulan sa hilagang bahagi ng kontinente ng Mouluo. Binalot ng ulan na ito ang mundo habang bumuhos, at umulan ng hindi alam na tagal. Nabalot na ng putik ang lupa at lahat ng dahon ay nakayuko na parang pinipigilan ng ulan. Ang ulan ay gamulong sa linya sa gitna ng mga dahon at nahulog sa lupa. Ang maliliit na hayop ay nagtago sa mga sulok at nanginginig sa ulan. Sa lupa, may ilang maliliit at may kulay na ahas na mapaglarong gumagalaw sa putik at tubig. Para sa kanila, ang gayong maulan na gabi ay ang perpektong oras para sa kanila upang maghanap ng pagkain. Ito ay isang gubat. Walang ingay bukod sa tunog ng ulan na pumapatak sa mga dahon. Medyo tahimik. Paminsan-minsan ay may mga kidlat sa kalangitan na magpapailaw sa lupa na natatakpan ng kadiliman. Sa kailaliman ng gubat, may nabuong mga 1,000 talampakan ng lapad. Habang bumuhos ang ulan at tinangay ang lupa, lalo pang naging malinaw ang pormasayon na ito. Walang mga cultivator sa paligid. Ang huling grupo ng mga cultivator na nagbabantay sa pormasyong ito ay umalis 3 buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi nila sinira ang pormasayon, na parang may kislap pa rin sila ng pag-asa. Ang kidlat ay kumikislap sa gabi. Nang muling sinindihan nito ang mundo, ang mga tunog ng pag-crack ay nagmula sa pagbuo. Gayunpaman, ganap na pinigilan ng dumadagandong na kulog ang tunog. Isang asol na liwanag ang lumitaw mula sa pormasayon at unti-unting tinakpan nito. Ang ulan sa kalangitan ay tila mas mabilis na bumuhos, na para bang alam nito na ang isang cultivator na hindi kabilang sa Cloud Sea, isa na magpapagulat sa 4 na celestial realms, ay lilito. Lalong lumakas ang ulan. Tumaas ang dami ng kumikislap na kidlat. Kabanata 1138. Ulan. May isang hanay ng bundok sa malayong silangan ng gubat sa kontinente ng Mouluo. Kakaiba ang bulubunduking ito. Hindi ito umihip na parang dragon, ngunit nakabuo ng bilog. Mayroong isang higanteng palanggana sa pabilog na bulubunduking ito. Ang palanggana ay napuno ng mga pavilion, at ang kanilang mga ilaw ay nagliliwanag sa gabi. Gayunpaman, mayroong isang pakiramdam ng kalungkutan sa palanggana. Kahit na ang ulan ay hindi kayang sugpuin ng kalungkutan, at kahit ang kidlat sa langit ay hindi maaaring maging sanhi ng kalungkutan na mawala kahit kaunti. May 8 malalaking haligi na may kapal na 100 talampakan na nakakalat sa paligid ng bundok sa labas ng palanggana. Ang 8 haligi ay pantay-pantay ang distansya sa isa't isa ng walang kaunting pagkakaiba. Tila lumaki sila mula sa bundok at tumusok sa langit. Humigit kumulang 100,000 talampakan sa himpapawid, ang 8 haligi ay nakolekta na may malaking templo ng Daoist. Sa di kalayuan, parang ang templong Daoist ay inilalayan ng 8 haligi at lumutang sa hangin. Bukod sa kahangahangang hitsura, ang Daoist na templong ito ay napakakaraniwan. Ito ay kakaibang ngunit nagbigay din ng isang malakas na presyon na bumabalot sa lupa. Sa sandaling ito, habang mabilis na bumuhos ang ulan, isang kampana ang umalingaw sa kabundukan. Maringal ang tunog ng kampana dahil binasag nito ang ulan at pinapalitan ng kulog. Gayunpaman, tila naging dahilan upang mas lumakas ang kalungkutan sa ibaba, at may mga mahinang tunog pa ng pag-iyak.
Hindi mabilang na mga cultivator ang lumabas mula sa mga pavilion sa loob ng palanggana. May mga lalaki, babae, at bata sa kanila, at lahat sila ay nakasuot ng dawis na damit. Hinayaan nilang bumuhos ang ulan sa kanilang katawan at basa ang kanilang buhok. Hindi sila gumamit ng anumang spells at malungkot na tumingin sa Dawis Temple habang bumuhos ang ulan sa kanilang mga mukha. Naghalo ang ulan sa mga luhang bumagsak sa kanilang mga pisngi. Isang matandang lalaki na nakasuot ng dawis na damit ang nakaupo sa dawis na templo sa itaas ng palanggana. Mukha siyang napakabait, pero mapatla ang mukha. Tahimik siyang nakaupo doon, at kalmado ang ekspresyon niya. May 4 na taong nakaluhod sa harapan niya. Sa 4, mayroong 3 lalaki at 1 babae. Bukod sa 1 lalaki at ang babae ay nasa katanghaliang gulang, ang 2 pa ay parehong matanda. Lumuhad sila doon na may malungkot na ekspresyon, ngunit walang pagkukulang sa paggalang sa kanilang mga mukha. Napakagat ng ibabang labi ang babaeng napakaganda at bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata na basa sa sahig. Napuno ng kabaitan ng mga mata ng matanda. May pag-aatubili din sa kanyang mga mata habang dahan daw ang sinabi, malapit nang matapos ang buhay ng guro. Hindi ka dapat makaramdam ng labis na kalungkutan. Lahat ng mga cultivator ay magkakaroon ng araw na ganito. Pagkaalis ng guro, ang origin sect ay aasa sa inyong 4. Guro. Mas lalong bumuhos ang luha sa mata ng babae. Napatingin siya sa matanda at may mga alaala sa kanyang isipan. Mas lalo pang nalungkot ang natitirang 3. Sa kasamaang palad, hindi ako nakalusot sa Nirvana Shatterer stage. Kung hindi, sa paglalakbay patungo sa rank 8 Spirit Origin Sect, hindi sana hinigop ang lahat ng aking sigla ng isang tao mula sa pangunahing sekta at nauwi sa ganito. Umiling ang matanda. May pag-aatubili sa kanyang mga mata, ngunit higit na kawalan ng kakayahan. Ikinuyong ng nasa katanghali ang lalaki ang kanyang kamao at sinabing, Guro, ang Purple Daw Sect na iyon ay naglagay ng porma sayon sa ating kontinente ng Moluo at palihim na pumunta sa Alliance Star System. Kapag nabigo silang bumalik, bakit inilagay sa atin ng pangunahing sekta ang kanilang galit? Nagmuni-muni ang matanda. Lalong namutla ang mukha niya at lumabas ang death aura sa katawan niya. Dahan-dahan niyang sinabi, dapat may dahilan ng pangunahing sekta para dito. Huwag subukang intindihin ang kanilang pangangatwiran. Kung hindi ka nasisiyahan, ilabas ang aking origin sect sa huling lugar sa kompetisyong ginanap ng pangunahing sekta sa loob ng 100 taon. Kung gayon ang iyong guro ay maaaring tumawa ng masaya sa kabilang buhay. Tahimik na nag-isip ang 4. May bahid ng pait sa kanilang kalungkutan. Ang kompetisyon ng sekta na naganap tuwing 1,000 taon ay isang malaking kaganapan sa dagat na ulap. Ang lahat ng mga sekta sa Cloud Sea ay sasali, ngunit sa kompetisyong ito, sila ay palaging huling bumalik at hindi pa nakakaahon. Lalong lumakas ang death aura sa matanda. Huminga siya ng malalim at tumingin sa ulan sa labas ng templo habang itinataas niya ang tuyong kanang kamay. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi naman ganito ang kamay niya, pero sa mga sandaling ito, parang naubos lahat ng dugo at laman. Parang kamay ng kalansay. Nang makita ang kamay ng matanda, mas lalong bumuhos ang luha sa mga mata ng babae. Naikuyom ng 3 ang mga kamao. Masisira na nila ang kanilang sariling mga panga dahil sa pag-igting ng kanilang mga ngipin sa sobrang lakas. Ang matanda ay hindi tumingin sa kanyang kanang kamay at kumaway sa kawalan. May lumitaw na spatial crack sa isang storage space. Ang bitik na ito ay kulay ube, at sa sandaling ito ay lumitaw, isang nakakatakot na aura ang lumabas. Maya-maya, isang dark purple giant python ang dahan-daw ang naglabas ng ulo nito. Ang ulo ng sawa na ito ay 12-12 talampakan ng laki. Sa sandaling lumitaw ito, napuno ng presyon ang templo ng Dawist. Gayunpaman, ang sawa na ito ay mukhang pagod, at ang ulo na lumabas ay umiikot sa matanda. Bakas ang lungkot at pag-aatubili sa mga mata nito nang dumampi ang dila nito sa matanda. Pagkatapos kong mamatay, itong rank 5 purple-eyed python ang magiging origin sect beast ko. Kayong lahat, prituhin mo itong mabuti. Ang mukha ng matanda ay hindi na mapatla at namumula pa. Mas energetic ang itsura niya. Gayunpaman, ito lamang ang kanyang huling hangin. Malapit na ang kanyang wakas. Ngayon hayaan ng guro na gamitin ang huling bahagi ng aking sigla para gamitin ang Great Beneficent Spirit Spell at humanap ng katuwang na anak ng espiritu para sa aking origin sect. Isipin mo, pinili ako ng aking guro na ganito. Noong panahong iyon, kabataan pa lang ako ng nayon. Isang nostalgic na ngiti ang ipinakita ng matanda habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Malungkot silang 4 na tumingin sa matandang nasa harapan nila. Alam nila na ang lahat ng mga lider ng sekta sa nakaraan na hindi namatay sa labas ay ginamit ang huling bahagi ng kanilang sigla para gamitin ang Great Beneficent Spirit Spell. Ito ay dapat na makahanap ng isang tao sa kontinente ng Moluo na magiging malaking tulong sa origin sect sa hinaharap. Ang spell na ito ay napaka-misteryoso, at walang makapagpaliwanag kung paano ito gumana ng malinaw. Kahit ang matanda na nakadawiste ay hindi ito naintindihan ng malinaw.
Alam lang niya na ang Great Beneficent Spirit spell na ito ay naipasa na sa mahabang panahon. Ang spell na ito ay hindi palaging magtatagumpay. Sa totoo lang, sa hindi mabilang na mga taon, sa tuwing mamamatay ang pinuno ng sekta ng Origin Sect, gagamitin nila ang spell na ito. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, 2 beses lang itong nagtagumpay. Ang natitira ay nabigo lahat, na nagpapahiwatig na walang sinumang angkop na umiiral sa kontinente ng Moluo. Nasunog ang matandang lalaki sa huling bakas ng sigla at pinagmula ng enerhiya ng The Whist Robe. Isang asul na apoy ang lumitaw sa kanyang katawan at pagkatapos ay unti-unti siyang nawala sa harap ng kanyang 4 na alagad. Sa panahong ito, ang kanyang banal na kahulugan ay walang laman, na parabang nahawakan niya ang ilang batas. Ang kanyang banal na pakiramdam ay bumalat sa buong kontinente, hinahanap ang kasosyong anak ng espiritu. Paulit-ulit niyang hinanap, ngunit wala siyang nakitang senyales ng anak na kasama sa espiritu. Ang matandang lalaki sa The Whist Robe ay naglabas ng senyales dahil alam niyang hindi nagtagumpay ang Great Beneficent Spirit spell. Sa sandaling ito, sa loob ng templong The Whist sa ilalim ng nagniningas na asul na apoy, tanging ang kanyang ulo lamang ang natitira. Malapit na siyang mawala ng tuluyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, napansin ng kanyang banal na pakiramdam ang isang liwanag na nagmumula sa ulan sa hilagang bahagi ng kontinente ng Moluo. Ang dahilan kung bakit niya binigyang pansin ang gubat na iyon ay dahil doon matatagpuan ang gateway patungo sa Alliance Star System. Malinaw niyang nakitang lumiwanag ang paglipat palayo, at kasabay nito, dahan-daang lumabas ang isang puting figure. Ang kanyang puting buhok ay umaagos sa madilim na gabi, at pati ang ulan ay tila nanginginig. Ang nakakapagtaka pa ay ang dumadagindong na kulog ay tila natakot sa taong ito at hindi inaasahang kumalat. Ito, siya. Marahas na nanginig ang isip ng matanda na nakadawista. Hindi naging ganoon kalinaw ang kanyang isip, at sa sandaling makita niya ang kabataang nakaputi, nagkaroon siya ng nakakatakot na hula. Ang taong ito ay hindi isang cultivator mula sa Cloud Sea. Sa sandaling ito, malamig na tumingin sa langit ang kabataang nakaputi. Ang titig na ito ay naging sanhi ng pagkulog at mabilis na pag-urong. Nagulat ang matandang nakadawista, at ang tingin ng binata na nakaputi ay naging sanhi ng pagyanig ng kanyang isipan. Dahil sa paggamit ng Great Beneficent Spirit spell, tila sumanib siya sa isang espesyal na uri ng batas, na nagpapahintulot sa kanya na malinaw na makita ang hindi mabilang na mga naghihinanakit na kaluluwa sa paligid ng kabataan na nakaputi. Napakaraming naghihinanakit na mga kaluluwa ang mabibilang, at ito ay isang nakagigimbal na tanawing pagmasdan. Mabangis silang tumitig sa binata na nakaputi, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumapit. Ito ang lahat ng mga tao na namatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Wang Lin. Isang pakiramdam ng matinding panganib ang biglang napuno sa kanyang isipan at galit na galit niyang sinubukang bawiin ang kanyang banal na pakiramdam. Kailangan niyang sabihin sa kanyang mga alagad ang balitang ito sa lalong madaling panahon. Kinailangan niyang hayaan ang kanyang mga alagad na makatakas at iulat ang balitang ito sa pangunahing sekta. Sa loob ng The Whist Temple, biglang nagmulat ng mata ang matandang muntik ng masunog. Dahil sa pagkilos na ito ay napatingala ang 4 na tao sa kanyang harapan. North Region. Nasabi na lang niya ang 2 salitang ito dahil natapos na ang kanyang buhay. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay gumuho at ang kanyang banal na diwa ay nawala sa kawalan. Ang lahat ng mga bakas ng kanyang pag-iral ay napawi sa mundo. Ang matanda ay napuno ng hindi pagpayag at nagpupumilit na sumigaw ng 2 pang salita bago siya nawala sa mundo. Puting buhok. Diretso ang tingin nilang 4 sa pagkamatay ng kanilang guro. Nagulat sila sa 4 na salitang binitawan ng kanilang guro, ngunit hindi nila alam kung bakit puno ng gulat ang mukha ng kanilang guro. Sa Origin Sect, ang kampana ay umalingaw at ang palanggana ay napuno ng iyak. Habang umaalingaw ang kampana, nagkaroon ng kalungkutan, pag-aatubili, pagkalito, at gulat. Lahat ng mga disipulo ng Origin Sect, pumunta sa hilagang bahagi ng kontinente ng Moluo at hanapin ang sinumang may mga kwalifikasyon upang linangin, anuman ang kanilang edad, lalo na kung mayroon silang puting buhok. Sa hilagang bahagi ng kontinente ng Moluo, inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa langit. Bumuhos ang ulan at tumama sa kanyang katawan. Natunaw ng tubig ang nyebe na nasa kanya mula sa alyansa at dahan-daw ang umagos mula sa kanyang damit. Pagkatapos ay dahan-daw ang sumulong si Wang Lin sa dayuhang lupaing ito. Ang snow mula sa Alliance at ang ulan mula sa Cloud Sea. Sa sandaling ito, walang paraan para paghiwalayin sila. Nang umalis ako, pinalayas ako ng nyebe, at pagdating ko, sinalubong ako ng ulan. Hindi naman masama. Huminga ng malalim si Wang ng hangin sa Cloud Sea at saka naglakad papunta sa kailaliman ng gubat. Kabanata 1139. Seng Nio. Habang dahan-daw ang naglalakad si Wang Lin sa gubat, may mga maliliit na ahas na gumagalaw sa loob ng putik. May nakita rin siyang mga pulaka na kasing laki ng kamao na tumatalon sa putikan at tubig. Mukhang nag-e-enjoy sila sa ulan.
Naramdaman ni Wang Lin na parang kakaiba ang lahat pagkatapos pumasok sa Cloud Sea. Hindi niya alam kung nasaan siya at nagsimulang mag-isip habang naglalakad sa putikan. Pumunta siya rito para iwasan si Tuo Sen, ngunit sa kapangyarihan ni Tuo Sen, madali niyang masira ang hadlang sa pagitan ng dalawang star system. Tila kapag dumating ang oras na iyon, wala na siyang mapagtatagwan. Sa halip na patuloy na tumakas, dapat akong magtatag ng isang foothold sa Cloud Sea sa lalong madaling panahon. Kapag nalampasan na ng orihinal kung katawan ng Free Trial 7 Calamities, mag-iisip ako ng landas para sa hinaharap. Tumingin si Wang Lin sa kanyang baywang at sa ibaba. Bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. Ang pinakamahalaga dito ay ang paghaluin sa Cloud Sea na may pagkakakilanlan ng isang cultivator mula sa Cloud Sea. Tumingala si Wang Lin sa pagbagsak ng ulan. Tulad ng snow mula sa Alliance na sumanib sa ulan, kailangan din niyang gawin ito. Habang umuusad ay unti-unting lumiliit ang kanyang katawan at unti-unting naging itim ang kanyang buhok. Bahagyang nagbago ang kanyang anyo at para siyang ordinaryo, mahirap na iskolar. Naglakad siya palabas mula sa umuulan na gubat. Ang tag-ulan sa kontinente ng Mouluo ay magpapatuloy ng ilang buwan. Hanggang sa ganap na mamasa-masa ang lupa, nagsimulang sumakit ang mga buto ng mga tao, at bahagyang naamoy ng lahat ang kalawang na sa wakas ay titigil na ang ulan. Maging ito ay ang mga cultivator o mortal, lahat ng tao sa kontinente na si Mouluo ay nasanay na dito. Para sa mga cultivator, sila ay maaaring pumunta sa closed-door cultivation sa panahon ng tag-ulan o umalis sa kontinente upang kubo para sa mabangis na mga hayop. Maliban, sa panahon ng tag-ulan na ito, halos lahat ng miyembro ng nag-iisang sekta sa kontinente ng Mouluo ay lumabas sa ulan at nagtungo sa hilagang bahagi ng kontinente. Napuno ng mga sinag ng liwanag ang kalangitan at tila nagbukas ng landas sa ulan. Kung ang isa ay tumingin mula sa lupa, makikita nila ang isang meteor shower-like scene. Tulad ng para sa mga mortal, sila ay halos nasa tabi ng kanilang mga furry place, tinatamasa ang init ng kanilang mga tahanan. Minsan ay tumitingin sila sa labas ng kanilang mga bintana. Mapurol pero mainit. Ang North Water Village ay katulad ng pangalan nito. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng kontinente ng Mouluo at nasa loob ng 500 kilometro mula sa gubat. Ang mga tao sa nayon ay kadalasang nakaligtas sa pamamagitan ng pagsasaka, ngunit may mga pangkat ng mga mangangaso sa nayon na nangangaso sa kalapit na lambak. Ang mga tao sa North Water Village ay mag-oorganisa ng isang grupo ng mga may karanasan na tao tuwing tag-ulan upang pumunta sa gubat upang manghuli ng mga water toad. Sa mga buwang ito ng pag-ulan, ang mga taga-nayon ay pupunta ng 4 o 5 beses. Tuwing babalik sila, may bitbit silang malalaking sako na puno ng mga pulakan ng tubig na buhay. Kapag bumalik ang mga taga-nayon, lahat ng kanilang mga pamilya ay sasalubong sa kanila na nakasuot ng kapote. Maging ang mga bata ay tuwang-tuwa na tumitingin sa kanilang mga ama, kapatid na lalaki, tiyuhin, o maging mga lolo kapag nagbalik sila ng mga supot ng tubig na pulaka. Sila ay palaging nasa isang masayang kalagayan. Gayunpaman, nang ang mga taga-nayon ng North Water Village ay bumalik mula sa kagubatan sa pagkakataong ito, bukod sa mga bag ng water toads, nagdala din sila ng isang tao. Ito ay isang napaka-ordinaryong kabataan, at siya ay mukhang napakapayat. Tila hindi niya kinaya ang lamig at nakasuot ng kapote na regalo sa kanya ng isang taga-nayon. Tahimik siyang nakatayo doon na may kakaibang ekspresyon. May bahid ng kalungkutan at paggunita habang tahimik na nakatingin sa nayong nasa harapan niya. Little Brother Seng, ito ang North Water Village natin. Maaari kang manirahan dito sa loob ng ilang panahon hanggang sa lumipas ang tag-ulan. Pagkatapos ay maaari kang sumunod sa landas ng bundok patungo sa Spring City. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng kapote ang nagpasa ng sako ng mga pulakan ng tubig sa iba at ngumiti kay Wang Lin. Isang ngiti ang isiniwalat ni Wang Lin habang nakakuyom ang kanyang mga kamay at sinabi ang kanyang pasasalamat. Kinawayan ng matipunong lalaki ang kamay at ngumiti. Hindi ako nag-aral at hindi ako natuto ng anumang asal. Dahil nagkita na kami sa kalsada, magkaibigan na kami kaya hindi na kailangang maging magalang si kuya. Malakas ang ulan, kaya dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Ina ng aking anak, dali-dali mong ayusin ang silid sa likod at doon tumira si Kuya Seng. Ang babaeng nakasuot ng kapote sa tabi ng lalaki ay tumingin kay Wang Lin at ngumiti. Hindi na niya tinanong ang asawa kung sino ang taong ito at mabilis na umuwi. Matapos ayusin ang silid sa likod, nagdala din siya ng malinis na set ng kama. Ang matipunong lalaking ito ay may maraming prestihiyo sa nayon, kaya maraming kapitbahay ang dumating sa gabi. Natural na umiinom sila ng maraming alak. Umupo si Wang Lin sa gilid at may hawak na mangkok ng alak. Nakangiti siyang tumingin sa mga mortal habang umiinom, at kalmado ang kanyang puso. Pagkatapos uminom ay tumawa ng malakas ang matipunong lalaki. Isa sa mga lalaking mahigit sa 40 taong gulang ang nagdala ng isang mangkok ng alak kay Wang Lin at sinabing, "Brother Seng, sinabi ng ikatlong kapatid ng aming pamilya na kung hindi dahil sa iyo, hindi siya makakaligtas sa kagat ng ahas na iyon.
Hindi malilimutan ng matandang ito ang iyong biyayang Nagel iligtas buhay. Pagkatapos niyang magsalita, ininom niya ang buong mangkok ng alak. Ngumiti si Wang Lin, pagkatapos ay dinampot niya ang pitsyel ng alak sa mesa at uminom ng malaking lagok bago pinunasan ang kanyang bibig at sinabing, hindi sapat ang alak na ito. Nagpalakpakan ng mga nakapaligid na matipunong lalaki nang makita nila ito. Tumawa ang host na pinayagan si Wang Lin na tumira sa likod na silid. Babae, dalhin mo ang 3 pitsyel ng alak sa Northwater Village. Gusto kong ipaalam kay Kuya Seng na mayroon tayong matapang na alak. Umiling ang asawa ng matipunong lalaki at pumasok sa bahay. Sumunod ang 2 pang junior, at maya-maya, 3 pitsyel ng alak ang inilabas. Unti-unting lumipas ang oras ng ganito, at sa isang iglap, lumipas ang 1 buwan. Hindi pa tapos ang tag-ulan, pero hamina na ang ulan. May mga araw pa nga na saglit na lilito ang araw at titigil ang ulan. Si Wang Lin ay napakapopular sa nayon. Tila tinanggap ng lahat ang napakatahimik na kapitbahay na ito na napakasarap uminom. Tinanggap din siya ng mga taga-nayon bilang isang doktor. Maraming matatanda at taga-nayon na may matigas na sakit ang nakasaksi sa mga kasanayang medikal ni Wang Lin. Tinanggap din nila ang kanyang napakagandang mga inukit na kahoy. Si Wang Lin ay isang karpintero bukod pa sa pagiging doktor. Kung ang oras ay patuloy na lumipas at maaari niyang kalimutan ang krisis kasama si Tuo Sen, kalimutan ng buhay at kamatayan ng isang cultivator, kalimutan ng mga pagkanin ng buhay, kung gayon ito ay isang buhay na inaabangan ni Wang Lin. Nagustuhan niya ang mapayapang buhay na ito at nasiyahan sa masayang buhay ng nayon. Gayunpaman, alam ni Wang Lin na ang ganitong uri ng buhay ay parang maikling araw sa tag-ulan na ito ay malapit nang mawala. Dumating ang mga cultivator ng Origin Sect sa hilagang bahagi ng kontinente ng Moluo. Muli nilang hinanap ang mga mortal na kwalipikadong magtanim. Ang iba ay bata pa at ang iba ay nasa katanghaliang gulang. Tungkol naman sa mga matatandang may puting buhok, tinitingnan din sila, ngunit karamihan ay hindi kwalipikado. Kahit na ang mga iyon ay hindi makakamit ang anumang resulta bago ang kanilang kamatayan. Sa araw na ito, dumating ang isang cultivator sa Northwater Village. Ang cultivator na ito ay mukhang hindi hihigit sa 20 taong gulang, ngunit siya ay nasa yugto ng foundation establishment. Sa kanyang edad, sa antas ng kanyang paglilinang, maaari siyang ituring na isang pinuno sa mga nakababatang henerasyon. Malamig ang ekspresyon ng cultivator na ito, kaya agad niyang tinakot ang mga tao sa nayon. Lahat sila ay lumabas sa kanilang mga bahay at nanginginig sa ulan. Ang mga tao sa kontinente ng Moluo ay kilala lahat ng mga cultivator. Naunawaan din nila na kung ang cultivator na ito ay magalit, ito ay magtatagal lamang para sa taong ito upang patayin silang lahat. Nakasimangot si Zhao Yu habang tinitingnan ng lahat ng mortal sa nayon. 3 pulgada ang layo ng ulan sa kanya, pinananatiling malinis ang kanyang damit. Ang mga taga-nayon ay basang-basa ng ulan habang ang lamig na tumatama sa kanilang katawan. Maayos naman ang mga matatanda, ngunit ang mga bata ay nanginginig dahil sa lamig at niyakap ang kanilang mga magulang. Halos 15 minuto na silang nakatayo dito, ngunit hindi pa rin nagsasalita ang cultivator. Immortal, malamig ang ulan at mahina ang mga bata. Hindi na nila ito matiis. Paano kung ang matipunong lalaki na sumakay kay Wang Lin ay nagsimulang magsalita? Ang kanyang maliit na anak na babae ay namumutla na. Gayunpaman, bago pa siya makatapos magsalita, ang malamig na tingin ni Zhao Yu ay sumili at pinilit ang matipunong lalaki na lunukan ng kanyang mga salita. Isang malamig na buntong hininga si Zhao Yu at malamig na sinabi, kung hindi nila kayang tiisin ang ulan, paano sila magiging mga cultivator? Ang kanyang malamig na singhot ay naglalaman ng bakas ng kanyang paglilinang, at habang umaalingaw sa pandinig ng mga taga-nayon, namutla ang mukha ng mga taga-nayon. Habang nakatayo si Wang Lin sa gitna ng karamihan, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Lumabas siya sa karamihan at naglakad patungo kay Zhao Yu. Nagulat si Zhao Yu at sisigaw na sana, ngunit napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Wang Lin at sa mga taga-nayon, pagkatapos ay mahinahong sinabi niya, kayong lahat, bumalik. Nagulat ang mga taga-baryo. Mabilis nilang kinuha ang kanilang mga anak at nagmamadaling bumalik sa loob. Hindi nila napansin na habang nagkakalat sila, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Isang invisible heatwave ang damaloy sa lahat ng katawan ng mga taga-nayon at pinawi ang lamig. Sa maulan na gabi, si Wang Lin ay nauna sa paglalakad at si Zhao Yu ay nasa likuran. Hindi na siya nataranta, pero parang nawalan siya ng kaluluwa. Ang mga aksyon ng Origin Sect ay tumagal ng halos 1 buwan, at nagtipon sila ng 31 mortal mula sa hilagang bahagi ng kontinente ng Moluo. Sa kanila, 17 ay mga teenager at ang iba ay mga kabataan. Lahat sila ay ipinadala sa Origin Sect at nanirahan sa higanting palanggana. Ang 4 na dakilang elder ng Origin Sect ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa 31 tao, at sila ay nahati sa 4 na elder. Sa 7 taong pinili ng nag-iisang babaeng elder,
si Lu Yanfei, mayroong isang kabataang nagngangalang Seng Niu mula sa Northwater Village. Kabanata 1140. Origin Sect. Ang Southern Courtyard ng Origin Sect. Bagamat tinakpan ng mga pavilion ang palanggana, mayroon ding mga gusali sa timog na bahagi ng bulubundukin. Sa partikular, sa loob ng isang pulang kagubatan na pula sa lahat ng panahon, mayroong isang pulang pavilion. Mayroon itong maraming dancing crane na nakaukit dito, at napakaganda nito. Gusto ni Lu Yanfei ang pula, at halos lahat ng tao sa Origin Sect ay alam ito. Hindi lamang pula ang kanyang bahay, mayroon pa ring kakaibang pakiramdam si Lu Yanfei sa mga pulang damit. Sa sandaling ito, si Lu Yanfei ay nakasuot ng pulang damit na nakalugay ang buhok sa likod niya. Tahimik siyang naupo doon, at ang kanyang mukha ay mapatla pa rin dahil may kalungkutan na hindi pa rin nawawala. Ito ay nagpaganda sa kanya na may pahiwatig ng pula. Gayunpaman, kahit ang kanyang tatlong nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi kwalipikadong pahalagahan ng magandang eksenang ito, dahil ang antas ng kanilang cultivation ay isang hakbang na mas mababa kaysa kay Lu Yanfei. Ang pinakamataas na Nirvana Scryer na si Lu Yanfei ay ang numero 1 kagandahan ng Origin Sect, at sikat na sikat siya sa loob ng rank 5 domain. Maraming tao ang may ideya tungkol sa kanya, ngunit dahil sa pinakamataas na paglilinang ng Nirvana Cleanser ng kanyang guro, walang nang ahas na kumilos. Gayunpaman, ngayong namatay na ang kanyang guro, ang Origin Sect ay nasa pinakamahina nitong kalagayan. Sa ngayon, si Lu Yanfei ay may hawak na jade. Ang jade na ito ay kulay ube, at walang awang niya itong pinisil. Medyo naging puti pa ang mala jade niyang kamay. May kahihiyan sa mga mata niya, pero tiniis lang niya. Gusto pa niyang durugan ng jade sa kanyang kamay, ngunit nang maisip niya ang mga kahihinatnan, nadagdagan ng kahihiyan. Matapos magpakawala ng malalim na hininga, bahagya niyang inayos ang kanyang kalooban at tumingin sa tatlong babaeng disipulo sa kanyang harapan, pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, papasukin sila. Si Lu Yanfei ay kumuha lamang ng tatlong disipulo, at silang tatlo ay babae. Ang pangalawang disipulo, si Shuyun, ang may pinakamataas na antas ng paglilinang. Nasa kalahating hakbang na siya sa illusory yin stage. Kahit na si Shuyun ay hindi kasing ganda ng kanyang guro, siya ay napakaselan at may magiliw na personalidad. Hindi nagtagal ay pumasok na ang apat na mapatla ang mukha at nanginginig na mga kabataan. Pagpasok nila sa kwarto, hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nilaibot ng tingin ni Lu Yanfei ang apat na kabataan habang mahina niyang sinabi, pinatandang disipulo, pangatlong disipulo, bawat isa sa inyo ay kumuha ng 2. Ang kanilang talento ay napaka-ordinaryo, at kung sila ay magiging anak na kasosyo sa espiritu ay nakasalalay sa swerte. Pagkatapos ng isang buwan, kung hindi sila makilala ng naiwan na guro ng Purple Eye, pauwiin mo na sila. Magalang na tumanggo ang 2 sa mga babaeng disipulo. Pagkatapos ay kinuha nila ang 4 na kabataan at umalis. Teacher, may 3 pa. Medyo matanda na sila. Mahinang sabi ni Shuyun sa gilid. Tiningnan ni Lu Yanfei ang Purple Jade at walang awang piniga ito. Pagkatapos ng tahimik na pagmumuni-muni, umiling siya. Hindi na kailangang makita sila. Dalhin mo sila sa ilalim mo. May gagawin pa si teacher kaya pwede ka nang umalis. Medyo nag-alinlangan si Shuyun habang nakatingin sa Purple Jade sa kamay ni Lu Yanfei. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay bamantong hininga siya at magalang na lumabas ng silid. Hanggang sa umalis si Shuyun ay napuno ng layunin ng pagpatay si Lu Yanfei. Para siyang Jade na si Azur habang pinipisil niya ang Purple Jade. Ang kahihiyan sa kanyang mga mata ay ganap na napalitan ng layuning pagpatay. Rudy, kahit na ako, si Lu Yanfei, mamatay, hindi ako magiging kasosyo mo sa paglilinang. May 3 tao sa labas ng pulang pavilion. Bukod kay Wang Lin, may 2 pang kabataan. Ang isa sa kanila ay mukhang simple sa simpleng damit. Ang isa naman ay medyo masama ang tingin at nakasuot ng asol na sando. Siya ay nagkaroon ng kaunting biyaya sa kanya. Lumabas si Shuyun na may pag-aalala sa kanyang puso at tumingin sa kanilang 3. Nang makita niya ang kabataang nakablo, napangiwi siya. Kayong 3, tumigil kayo. Ibabalik ko kayong 3 sa sekta. Ikanaway ni Shuyun ang kanyang malajade na mga kamay, pagkatapos ay lumitaw ang mga ulap at dinala silang 3 pababa sa ilalim ng bulubundukin sa katimugang lugar. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa labas ng isang masalimuot na patio. Maraming mga halaman ang nakatanim sa looban, pati na rin ang ilang mga bahay. Nang mawala ang ulap, ang kabataang nakaasol ay namutla at ang kanyang katawan ay nanginig, pagkatapos ay nagsimula siyang samuka sa tagiliran. Halatang napakabilis nito, at first time niyang lumipad kaya nawalan siya ng lakas ng loob. Samantalang ang simpleng kabataan, mapatla rin ang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi siya samuka. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang kanyang tingin ay bumaba sa mga halaman sa looban at maingat na tiningnan ang mga ito isa-isa.
Tumingin si Shuyon kay Wang Lin at nagliwanag ang kanyang mga mata. Siya ay labis na naguguluhan tungkol sa pagiging mahinahon ni Wang Lin. Nang makita niyang bumagsak ang tingin nito sa mga halamang gamot, hindi niya maiwasang magtanong, nakikilala mo ba sila? Ang ilan sa kanila, dahan daw ang sabi ni Wang Lin habang inalis niya ang kanyang tingin. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, Doktor ako. Maingat na tiningnan ni Shuyon si Wang Lin at sinabing, dahil nakilala mo ang ilan sa kanila, maaari kang manatili dito at mag-alaga ng mga halamang gamot dito. Pagkatapos noon, hinampis niya ang kanyang bag na hawak at naglabas ng jade. Pagkatapos mag-concentrate saglit, hinagis niya ito. Ang jade na ito ay agad na lumipad sa malayo. Ang spell na ito ay naging dahilan upang ang simpleng kabataan ay maging labis na nasasabik, at maging ang kabataang nakaasul ay nagpahayag ng hitsura ng pananibik. Hindi nagtagal at dumating ang dalawang sinag ng liwanag mula sa malayo, na nagpapakita ng dalawang batang cultivator. Pagbati, guro. Ang dalawang cultivator ay tumayo sa harap ni Shuyon at napakamagalang. Magayos ng isang lugar para sa kanilang dalawa at bigyan sila ng mga kanta para sa unang 3 layer. Pagkatapos mag-order ni Shuyon, naglakad siya papunta sa courtyard. Pagkatapos ay lumingon siya, itinuro si Wang Lin, at sinabing, ikaw, pasok ka. Medyo kaakit-akit ang turn and point ng babaeng ito kung aalisin ang cold attitude niya. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang naglalakad siya papunta sa courtyard. Umagos ang halimuyak ng mga halamang gamot sa kanyang mukha, at isang hininga lang ay nabuhayan siya ng loob. Kahit neutral ang itsura niya, nabigla siya. Mayroong maraming mga halamang gamot sa looban na ito na wala na sa Alliance at All Heaven. Doon ka titira. Itinuro ni Shuyon ang kahoy na bahay sa kanyang harapan. Kanina pa niya pinagmamasdan si Wang Lin dahil pakiramdam niya ay masyado itong kalmado. Kung siya ay isang cultivator, ayos lang, ngunit kahit gaano pa siya magsuri, itong si Zheng Yu ay walang bakas ng espiritual na enerhiya. Ito ay labis na ikinagulat niya. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip. Matapos sabihin sa kanya ang paraan ng pag-aalaga ng mga halamang gamot at pagbibigay sa kanya ng cultivation chants, hindi niya pinansin si Wang Lin. Pumasok siya sa bahay sa gitna at nagsimulang magtanim. Desperado siyang nagsisikap na maabot ang yugto ng corporeal yang para makatulong siya sa kanyang guro. Nang maisip niya ang purple jade sa kamay ng kanyang guro, nakaramdam ng pait si Shuyon. Alam niya na ang hitsura ng kanyang guro ay nakakuha ng atensyon ng maraming makapangyarihang cultivator. Ngayong namatay na ang ninuno, naantig ang puso ng maraming tao. Nang maisip niya kung paano tumanggi ang kanyang 3 uncle teachers na tumulong, napakagad si Shuyon sa kanyang ibabang labi. Kung hindi ko maabot ang yugto ng corporeal yang sa pagkakataong ito, ang soul parting death pill lang ang maaari kong inumin. Sa pag-iisip tungkol sa takot ng soul parting death pill, huminga ng malalim si Shuyon. Matapos magmuni-muni ng kaunti, pumikit siya para mag-cultivate. Kamakailan ay nagkaroon siya ng kaunting tagumpay sa kanyang domain, kaya hindi siya nalalayo sa yugto ng corporeal yang. Pagkaalis ni Shuyon, bahagyang ngumiti si Wang Lin at tumingin sa paligid sa mga halamang gamot bago pumasok sa kanyang sariling bahay. Nalaman niyang hindi kalakihan ang bahay niya. Bukod sa isang kama, may isang kahoy na lamesa. May isang oil lamp sa mesa. Iniunat niya ang kanyang katawan, nakahiga siya sa kama at tumingin sa kahoy na bubong. Ipinakita ang isang nakaka-relax na ekspresyon habang ginagawa niya iyon. Hindi siya naging ganito kadali sa napakatagal na panahon. Maging ito ay ang Northwater Village o ang kanyang kasalukuyang lokasyon, parehong nagbigay sa kanya ng isang pambihirang kapayapaan ng isip. Pagkatapos ng paglinang sa kanyang antas, bukod sa paglilinang, ang pinakamahalagang salik ay ang pag-unawa sa Dao at batas. Nakahiga dito, nakaramdam ng kalmado si Wang Lin, at malabo niyang naunawaan ang ilang ideya. Totoo at mali. Marahil nasa pagitan ako ng totoo at mali ngayon. Nagpahayag ng ngiti si Wang Lin at dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal at unti-unting dumidilim ang langit. Ngayon ay ganap na madilim ang silid. Dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya sinindihan ang lampara. Sa halip, umupo siya at gumawa ng mga selyo ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay itinuro niya ang maraming bahagi ng kanyang katawan. Matapos makahinga ng mabahong hangin, nahati ang katawan niya sa dalawa. Ang kanyang avatar at orihinal na katawan ay nahati sa kahoy na bahay na ito sa southern courtyard ng Origin Sect. Ang kanyang orihinal na katawan ay nakaupo doon, at lahat ng nasa ibaba ng baywang ay mga buto lamang. Madilim ang kanyang mga buto at may malabong mapupulang guhit sa mga buto. Kung may ibang makakita nito, tiyak na mapapabuntong hininga sila. Ang orihinal na katawan ay mas malala pa kaysa noong siya ay nasa Vermilion Bird Divine Sect. Parang mas malala pa ang mga sugat niya. Sa totoo lang, si Wang Lin ay sumanib sa kanyang orihinal na katawan noong umalis siya sa Vermilion Bird Divine Sect upang iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor sa Rain Celestial Realm. Gayunpaman, dahil sa problema ng orihinal na katawan, kahit na pinagsama ang mga ito,
wala nang maraming sinaunang Diyos na kapangyarihan ang natitira upang magamit. Nakasalubong ng mga sinaunang Diyos ang 3 pagsubok 7 kalamidad. Ayon sa mga alaala ni Tusi, pagkatapos lamang na maabot ko ang 6 na bituin dapat kong makaharap ang unang 2 kalamidad ng unang pagsubok. Hindi ko akalain na haharapin ko ng maaga ang unang pagsubok. Ang unang pagsubok ay nagsasangkot ng kapahamakan sa laman at kapahamakan sa buto. Parehong malakas. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang kanyang orihinal na katawan, ikinaway niya ang kanyang kanang kamay. Isang bitik sa kanyang storage space ang bumukas at ang kasing laki ng kamaong mga kristal ng dugo ay lumipad palabas. Ang lahat ng mga kristal ng dugo na ito ay naglabas ng isang ilaw ng dugo, ngunit, kakaiba, ang lahat ng mga ilaw ay nasa loob ng silid at walang tumagas. Tiningnan ni Wang Lin ang mga kristal ng dugo habang winuwagayway niya ang kanyang kanang kamay at ang mga kristal ng dugo ay lumipad sa kanyang orihinal na katawan. Dama po sila sa parang skeleton na lower half at unti-unting natatakpan ang bahaging iyon ng katawan. Ang kanyang orihinal na katawan ay nagmulat ng mga mata at pagkatapos ay lumubog sa lupa, nawala sa silid. Patuloy siyang lumubog hanggang sa marating niya ang kailaliman ng kontinente ng Moluo. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang ay absorb ang aura mula sa mga kristal ng dugo. Hinanap ni Wang Lin ang mga alaala ni Tu sinang dumating ng maaga ang free trial 7 calamities ng kanyang orihinal na katawan. Matapos tingnan ng mga alaala, naliwanagan siya at nahulaan. Ang kanyang sinaunang Diyos na katawan ay hindi kumpleto kumpara sa katawan ng isang tunay na sinaunang Diyos. Napakahirap na makapasa sa unang pagsubok ng walang dugo sa puso ng sinaunang Diyos. Gayunpaman, ito ay kanyang haka-haka lamang. Hindi sigurado si Wang Lin kung ang kanyang orihinal na katawan ay makakalagpas sa flesh calamity ng unang pagsubok. Habang nagmumuni-muni, lumipas ang oras at pumasok sa silid ang sikat ng araw sa umaga. Ang tunog ng pagbuhos ng ulan ay pumasok din sa tainga ni Wang Lin.